Kabanata 231. Sa sandaling ito, pareho ang iniisip ni Chen Lei at Yin Wuying, ibig sabihin, dapat silang magpatayan. Sa napakalakas na lakas, tiyak na sila ay magiging sarili nilang sakuna sa hinaharap. Hindi gaanong nagsasalita, muling nag-away sina Chen Lei at Yin Wuying. Sa pagkakataong ito, pinakawalan ni Yin Wuying ang nakakatakot at kakaibang estilo ng Shuyan Tower, bukas at mabangis na lumaban, at ganap na hindi katugma kay Chen Lei. Nararamdaman ni Chen Lei na ang Yin Wuying ay naglalaman ng napakalakas na kapangyarihan, ngunit ang kapangyarihang ito ay hindi pa ganap na pinagsama sa Yin Wuying. Para naman kay Yin Wuying, nabigla rin ako sa lakas ng pisikal na katawan ni Chen Lei, na mas malakas at mas flexible kaysa sa ginto at bakal sa tuwing siya ay nabangga, ang kanyang mga palad ay napakasakit at ang kanyang mga buto ay halos mabibiyak. Nagsalpukan ang dalawang kamao at nag-away sa tuktok ng bundok na ito. Isang suntok ay napakalakas, ang isang palad ay maaaring sirain ang isang batong pader, at ang isa ay maaaring sirain ang isang tuktok ng bundok. Sa itaas, daan-daang libong kilo at milyon-milyong kilo ng bato ang patuloy na pumuputok sa panahon ng labanan sa pagitan ng dalawa, na naging batong alikabok, at ang eksena ay nakakatakot. Sa wakas, alam ng dalawa na imposibleng sabihin ang tagumpay o pagkatalo sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng laman, at direkta nilang ginamit ang lahat ng uri ng kayamanan ng paisa-isa upang mag-ukit ng kapangyarihan ng laman upang sirain ang kayamanan at dagdagan ang kapangyarihan ng kayamanan. Ang mga madugong ulap ay makapal na natatakpan, ang lilang kuryente ay nasa kalangitan, at ang labanan ay mabangis. Halos masira ang buong kalangitan, at ang tanawin ay kamangha-mangha. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng mga kayamanan, hindi maihahambing ni Yin Wuying kay Chen Lei, kapwa sa dami at kalidad. Maraming lihim na kayamanan sa Blood Cloud Tower, ngunit si Yin Wuying ay binatilyo pa lamang na wala pang 20 taong gulang. Kahit na siya ay may talento, siya ay nakakaunawa ng kaunti, at siya ay maaaring magsanay ng paglilinang, antas, gayunpaman, ang mga abnormalidad tulad ng Zhe Kunling ay mahirap pa ring makaharap. Sa usapin ng treasure art, si Yin Wuying ay masasabing ganap na kontrolado ni Chen Lei, ito man ay ang mapangwasak na Electric Python, o ang Thunder and Lightning True Dragon Treasure, o ang Lady Bottle Seal, o ang Wing Thunder God, si Chen naabot na ni Lei ang isang maliit na antas ng mastery. Ang pag-unawa ni Yin Wuying sa mahalagang pamamaraan na ito ay maaaring mahirap na makabisado ang antas. Pagkatapos ng lahat, ang kahirapan sa pag-unawa sa mga mahahalagang pamamaraan ay 10 beses na 100 beses na mas mahirap kaysa sa martial arts. Kahit na si Chen Lei ay unang nagsanay ng cultivation, ang ilang mga kayamanan ay natanto lamang ang antas ng Xiaocheng. Gayunpaman, sapat na ito para harapin si Yin Wuying. Ang tatlong pangunahing kakayahan sa pag-atake ng Electric Python, ang seal ng bote ng Thunder Emperor, at ang kulog at kidlat na dragon ay isa-isang ipinakita sa mga kamay ni Chen Lei, at ang buong tuktok ng bundok ay nagbago, alang-alang kay Lei Hai, ang mga pagtaas at pagbaba, ganap na nakulong si Yin Wuying. Sa huli, nakabuo pa si Chen Lei ng tatlong kayamanan at pinagsama ang mga ito sa isa upang bumuo ng isang kaalaman. Ang kayamanang ito ay napalitan ng isang tunay na kulog at kidlat na dragon, na may pattern ng kulog na aquarium sa kanyang bibig, at ang Wuying nito ay buhol-buhol at pinigilan ito ng mahigpit. Isira mo ito para sa akin. Si Yin Wuying ay umungal, at ang buong katawan ay puno ng dugo, naging hindi mabilang na mga sibat ng dugo, at binasag ang kulog at kidlat na dragon na pinagsama ang tatlong kayamanan. Gayunpaman, siya rin ay malubhang nasugatan ng galit, at hindi lamang ang kanyang mga buto. Jen, pati ang noo niya ay nabasag ng husto sa selyo ng treasure bottle, at muntik na niya itong buksan. Chen Lei, ang lakas ng loob mong saktan ako. Si Yin Wuying ay lumiwanag mula sa Beatles na umatras ng libu-libong metro, tinitingnan si Chen Lei ng hindi maganda, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at ayaw. Hindi niya inaasahan na makakakuha siya ng pagkakataon na lumaban sa langit, sa isang pool ng dugo, at higit pa, ang chi ng Diyos ng dugo ni Gang siya ay natunaw sa katawan, paanong hindi ito ang kalaban ni Chen Lei? Paano maiintindihan ni Yin Wuying na kahit na nagsanib siya sa mahalagang dugo sa pamamagitan ng pagkakataon at ang kanyang pisikal na lakas ay itinulak sa sukdulan, mayroon pa ring tiyak na agwat sa pagitan niya at ng likas na espiritong katawan ng kulog ni Chen Lei.
Bagamat nagsanib ito sa dugo at dugo ni Gangsha, paano ito? Wala man lang siyang kahit katiting na tunay na kapangyarihan ng aura ni Gangsha. Dapat mong malaman na kung ang masamang espiritu ay nais na gamitin ang kanyang kapangyarihan, ito ay kinakailangan upang malaman ang mga katangian ng masamang espiritu sa loob ng maraming taon, patuloy na magsagawa ng paglilinang, at maunawaan ng malinaw ang mga katangian ng masamang espiritu. Laruin ang totoong energy ni Gangsha. Walang oras si Yin Wuying para maunawaan ang bagong pinagsamang Gangsha aura. Masasabing hindi talaga magagamit ang tunay na lakas ni Gangsha, at paano ito magdadala ng tunay na banta kay Chen Lei. Sa katotohanan ito, hindi ito maintindihan ni Yin Wuying ng ilang sandali. Si Chen Lei ay mas komportable sa laban. Ang Yin Wuying na ito ay tila napakalakas, ngunit sa katunayan siya ay isang tigre ng papel. Maging ito ay pisikal na lakas, tunay na asensya na kapangyarihan, o masamang espiritong kapangyarihan, ang mga pamamaraan at pamamaraan na ginamit ay napakababang antas, mababaw at walang muwang, masasabing walang malaking banta sa lahat ng hindi alam kung paano gamitin ang Baoshan. Pero iba si Chen Lei. Siya ay may hindi mabilang na mga karanasan. Ang bawat kayamanan, ehersisyo at kasanayan sa militar ay maaaring gumamit ng pinakamalaking kapangyarihan na may kaunting pagkonsumo, at ang antas ng pagiging sophisticado ay hindi maihahambing sa Yin Wuying. Ito ay tumagal ng mahabang panahon. Siya ay natural na may mataas na kamay at ang inisyatiba. Muling naglabas si Chen Lei ng isang lore, Thunderbolt True Dragon Treasure, isang dragon ang nanginginig sa kanyang buntot, at agad na tinamaan ang dibdib ni Yin Wuying ng 3 beses ng mabibigat na suntok, na bumagsak ang kanyang dibdib, at ang buong tao ay lalong namilipit. Lumipad siya at pinunit ang isang kuweba na hugis tao na mahigit 10 metro ang lalim. Sa malakas na tunog, ang gilid ng pader ng bundok ay nabasag ng suntok ni Yin Wuying sa loob. Umalis si Yin Wuying sa bitag at sumugod kay Chen Lei Fei, ngunit sa kalagitnaan, bigla siyang nawala at nawala. Sa sito, si Yin Wuying ay ganap na nagising sa suntok ni Chen Lei, at naunawaan niyang hindi siya ang kalaban ni Chen Lei sa mga kayamanan, ngunit bakit siya lalaban kay Chen Lei? Ano ang kanyang pangalan? Yin Wuying, isang mamamatay tao. Nagtago ito sa dilim, naghihintay ng may matinding konsentrasyon, at nataman ang isang nakamamatay na makamandag na ahas. Bakit niya lalabanan si Chen Lei nang hindi nag-iisip? Nasira lang ang utak niya. Ang pagpatay ay ang kanyang lakas at kapangyarihan. Hindi niya ginawa. Kailangan mong labanan si Chen Lei ng direkta, ngunit kailangan mong gamitin ang iyong lakas. Gusto kong maunawaan ito. Pagkatapos basagin ni Yin Wuying ang pader na bato, sa kalagitnaan, ipinakita niya ang kanyang kakaibang pamamaraan ng pagtatago, na nagtatago sa dilim. Nakita ni Chen Lei na ginamit ni Yin Wuying ang retreat technique, at alam niya sa kanyang puso na sa wakas ay nagbukas na si Yin Wuying, ngunit huli na ang lahat. Kung nakita siya ni Yin Wuying, agad siyang tumakbo palayo, baka bigyan ni Chen Lei si Yin Wuying ng pagkakataong mabuhay, ngunit hindi siya dapat direktang atakihin ni Yin Wuying, kundi maging sanhi din siya ng kamatayan. Sa makatuwid, hindi niya bibigyan si Yin Wuying ng anumang pag-asa, kaligtasan ng buhay. Sa pag-iisip nito, direktang ikinalat ni Chen Lei ang kanyang divine consciousness, na sumasaklaw sa radius na ilang daang metro. Madali niyang nakita ang pamamaraan ng pagtatago ni Yin Wuying at natuklasan ang kinaroroonan ni Yin Wuying. Pagkatapos ng paglinang sa banal na kamalayan, ang antas ng pamamaraan ng pagtatago na ito ay parang peke kay Chen Lei, at maaaring kumpletuhin ng walang anumang pagsisikap. Siyempre may mga diskarte sa pagtatago na gustong itago ang pagtuklas ng banal na kamalayan mula sa nakaraan, ngunit ang ganitong uri ng pamamaraan ng pagtatago ay masyadong mapanlikha, at mayroon din itong napakataas na mga kinakailangan para sa pag-uugali ng paglilinang, hindi bababa sa kasalukuyang Yin Wuying, ito ay imposibleng gawin ito. Natagpuan ni Chen Lei si Yin Wuying na palihim na lumalapit at dahan daw ang lumalapit sa kanya. Ang 2 punyal sa kanyang mga kamay ay halos matunos sa kawalan, nang walang anumang pagbabago sa paghinga. Malinaw na ito ay isang pares ng napakatalino na kayamanan, at naabot ni Yin Wuying ang puntong ito. Sa puntong ito, wala pa rin siyang balak na tumakas, ngunit iniisip ang tungkol sa pagpuslit sa kanya. Kabanata 232. Dalawang madilim na ilaw ang tumagos sa kawalan, tulad ng mga pangil ng isang makamandag na ahas, at tumangay patungo sa leeg ni Chen Lei.
Dugo ang nabalot sa kanila, at malapit na ito sa balat ni Chen Lei sa isang kisap mata. Lumitaw si Yin Wuying na may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha, na gustong saksakin ng kutsilyo sa leeg si Chen Lei. Ito ay isang sneak attack na matagal na niyang naipon. Mabilis at malupit, nang hindi inaasahan. Daan-daang mga master ang namatay sa kanyang pag-atake. Sa kanila, mayroong kahit isang malakas na tao sa masamang kaharian na pumatay kay Chen Lei. Naniniwala si Yin Wuying na hindi ito problema. Hoy! Ginamit ni Yin Wuying ang kanyang buong lakas sa suntok na ito, nang hindi iniwan ang kanyang mga kamay, ang dalawang punyal ay sumuray-suray at dumaan sa leeg ni Chen Lei. Tapos na, tuwang-tuwa si Yin Wuying nang makita niya ang punyal na tumutusok sa leeg ni Chen Lei. Parehong natatakpan ng lason sa lalamunan ang kanyang mga punyal. Hanggat ang dalawang dagger ay nakakamot ng kaunting mamantika na balat, mamamatay si Chen Lei, tiyak na mamamatay. Tanging ang double dagger ni Yin Wuying lamang ang tumagos sa leeg ni Chen Lei, ngunit walang dampi ng laman at dugo. Para lang siyang multo, ngunit sa mga oras na ito, naubos na niya ang kanyang lakas at lumundag. Hindi maganda, biglang sumama ang pakiramdam ni Yin Wuying ang nasaksak ngayon ay hindi ang tunay na katawan ni Chen Lei, ngunit isang natitirang imahe lamang ang natitira sa lugar. Agad na naramdaman ni Yin Wuying na may mali, at ang pinakahihintay na kaalaman ay napalampas, na nagpapakita ng isang kapintasan, at tiyak na aakitin nito ang nakakabaliw na pag-atake ni Chen Lei. Hindi man lang inisip ni Yin Wuying, gusto niyang tumalon. Sa anumang kaso, kailangan niyang iwasan muna ang ganting atake ni Chen Lei. Kaya lang medyo nahuli ang reaksyon ni Yin Wuying. Nagising na lang siya, na natiling hindi nagbabago ang kanyang katawan. Nakita niya ang gintong liwanag na kumakalat, at nakita niya ang ilang umiikot na anteng-anteng na lumilitaw sa kanyang mga mata, pagkatapos ay naramdaman niya lamang ang sandali. Nagkaroon ng matinding sakit, at pagkatapos ay nagdilim ang kanyang mga mata, at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Sa mahinang tunog, hinawakan ni Chen Lei ang gintong cudgel at hinampas ito sa ulo ni Yin Wuying. Ang ulo ni Yin Wuying ay naging bulok na pakwan. Kahit na ang pisikal na katawan ni Yin Wuying ay sumanib sa pool ng dugo at napakalakas, ang pisikal na lakas ni Chen Lei ay hindi mahina, at ang kanyang lakas ay mas mahusay kaysa sa pisikal na katawan ni Yin Wuying. Sinira rin niya ang isang gintong staff na maaaring humarap sa 8 kritikal na pag-atake. Sa mental at hindi sinasadyang aritmetika, gumuhit siya ng may sa ulo ni Yin Wuying, na nagpapahiwatig ng mga kapintasan. Hindi pa banggitin na ang kasalukuyang pisikal na katawan ni Yin Wuying ay hindi kasing ganda ni Chen Lei, kahit na 3 o 5 beses na mas malakas kaysa kay Chen Lei, walang pagkakataon na mabuhay. Si Yin Wuying at ang walang ulong katawan ay bumagsak sa lupa na parang mga bag ng tela, at ito ay lubhang miserable. Ang makalangit na pagkakataon na nakuha niya, bago nagtataglay ng maningning na kaluwalhatian, ay natapos ng maaga sa schedule, na nagpabuntong hininga sa mga tao. Masasabi lamang na si Yin Wuying ay pinupukaw ang mga taong hindi dapat masaktan. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon laban sa langit at makakahanap ng lugar para sa sneak cultivation sa loob ng 10-10 daang taon, tiyak na magiging sikat siya sa buong Xuanyuan continent sa hinaharap at maging isang kakilakilabot. Sa kasamaang palad, gusto lang niyang palihim na atakihin si Chen Lei bago siya lumaki. Masasabi lamang niya na ito ang kanyang sariling kamatayan, at hindi niya masisisi ang sinuman. Inalis ni Chen Lei Shen ang lahat ng storage ring sa mga kamay ni Yin Wuying. Walang gaanong storage ring sa katawan ni Yin Wuying, 10 lang, ngunit bawat isa ay tier 5 storage ring. Ang object ring ay maaaring ituring na isang napakalaking espasyo sa kabuuan. At sa 10 malalaking special na singsing na ito, 6 na ang napuno, at 3 sa mga ito ay naglalaman ng mga kristal ng dugo tulad ng mga diamante ng dugo. Ang kristal ng dugo na ito ay naglalaman ng malakas na dugo. Ang aura at lakas ay sobrang dalisay at kamangha-mangha. Ang kristal ng dugo na ito ay masasabing ang pinakamalaking kayamanan ni Yin Wuying. Si Chen Lei, pagkatapos magkalkula, sa wakas ay nakumpirma na ang kristal ng dugo na ito ay nasa pinakamataas na grado. Itinago ni Chen Lei ang storage ring sa kamay ni Yin Wuying. Pagkatapos, pumunta siya sa harap ng rock pool at direktang inipon ang lahat ng espiritual na likido sa rock pool, at pagkatapos ay tumalon sa ilalim ng pool, alisin ang binhi ng kaluluwa na pinaghihinalaang si Jie Shenlian.
Matapos alisin ni Chenlei ang binhing ito ng kaluluwa, pagkatapos ng maingat na inspection, sa wakas ay nakumpirma niya na ito nga ang binhi ng kaluluwa na binago ng Thunder God Lotus. Matapos makuha ang resultang ito, kahit na ang mood ni Chenlei ay nalinang sa estado kung saan ang sinaunang balon ay hindi kumaway at si Taishan ay bumagsak ng hindi nagbabago ang kulay nito, hindi niya maiwasang humigop ng 3 hininga ng hangin, at pagkatapos ay kumalma siya. Alam mo, ito ang soul seed ng Thunder God Lotus. Ito ang soul seed ng Thunder God Lotus. Ito ang soul seed ng Thunder God Lotus. Ang mahalagang bagay ay sinabi ng 3 beses. Ang halaga ng gayong binhi ng kaluluwa ay mas mahalaga kay Chenlei kaysa sa tunay na Thunder God na Lotus. Kung ang kanyang cultivation ay umabot sa soul seed realm sa hinaharap, hindi na niya kailangang pumunta sa iba't ibang panig ng mundo para maghanap ng mga bihirang binhi ng kaluluwa ngayon, itong Thunder God Lotus Soul Seed ay ang pinakamainam para sa kanya, walang sinuman. At alam din ni Chenlei na kapag naabot niya ang Martial Soul Realm na may cultivation, ang Soul Seed na ito ay maaaring maging Martial Soul ng Thunder God Lotus, at ang Martial Soul ng Thunder God Lotus ay masasabing pinakamakapangyarihang martial. Ang Soul 1 ay hindi mababa sa martial arts tulad ng True Dragon, True Phoenix, Unicorn, at Chonky, at mas mahiwaga. At ang pinakamalaking bentahe ng Lightning Gia1 na ito ay hindi ito natatakot sa Heaven's Tribulation. Masasabi pa nga na kung mas malakas ang Heaven Tribulation, mas malakas ang Thunder God Lotus Spirit. Hanggat mayroon kang Gia-Leu Soul, masasabing 100% daan ang makakaligtas sa sakuna at umakyat sa itaas na kaharian. Ito ang pinaka-pinahahalagahan ni Chenlei. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi niya nalampasan ang pinakamatinding sakuna. Ang kapangyarihan ng huling sakuna ay napakalaki na ito ay napakalaki tulad ng isang malawak na dagat ng kulog at kulog, kaya siya ay direktang lumubog at hinayaan siya wala siyang kahit kititing na kakayahang lumaban bagamat marami siyang pakikipagsapalaran sa buhay na ito, hindi pa rin niya masasabi na kaya niyang mabuhay kung haharapin niya ang pinakamatinding sakuna. Ngunit sa Thunder God Lotus Martial Soul, iba ito kahit gaano pa kalakas ang Heavenly Tribulation, madali itong malalampasan, at kahit ang kapangyarihan ng Heavenly Tribulation ay magagamit para mapataas ang lakas ng Martial Soul. Ang Lightning God Lotus na ito ay hindi dapat lumitaw sa pagitan ng langit at lupa. Ito ay isang uri ng pag-iral na lumalaban sa langit na hindi dapat umiral sa mundo. Sa makatuwid, ang Lightning God Lotus ay napakabihirang. Mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, marahil ay mayroon lamang 2 o 3 halaman, at sila ang pinakamahiwagang espiritual na nilalang sa mundo. Nakuha ni Chenlei ang Soul Seed ng Thunder God Lotus. Hindi ko talaga alam kung gaano kahusay ang kultibasyon ng isang tao sa kanyang nakaraang buhay upang magkaroon ng ganoong kayamanan na lumalaban sa langit. Pinigilan ni Chenlei ang pananabik sa kanyang puso, at maingat na inimbak ang binhi ng kaluluwa ng kapigatian sa espasyo ng imbakan. Bagamat ang binhi ng kaluluwa ng kapigatian ay napakamahiko, wala pa rin itong kailangan para sa kanya ngayon. Hindi, dahil ito ay ang Martial Sage level ng Soul Seed Realm para maisama ang Soul Seed sa katawan ng isang tao at magpainit. Ngayon, ang binhi ng kaluluwa na ito ay maaari lamang maimbak muna, at maghintay lamang para sa hinaharap na paglilinang na sumanib sa katawan pagkatapos matugunan ang mga kondisyon. Matapos anihin ang mga buto ng kaluluwa, tumingin muli si Chenlei sa kanyang pakikipaglaban kay Yin Wuying. Halos lahat ng mga taluktok ay nawasak, at ang mga ito ay lubhang nasira at nakakadiri. Gayunpaman, inilabas pa rin ni Chenlei ang kanyang divine consciousness at maingat na naghanap, at talagang nakatuklas ito sa kanya ng isang napakabihirang malakristal na holy iron ore sa ilalim ng mga sirang bato. Ang kristal na banal na bakal na ito ay ganap na mataas ang kalidad, mataas na kadalisayan ng kristal na banal na bakal. Ang piraso ng sagradong bakal ay napakalinaw, at hindi mabibili ng salapi. Kabanata 233. Matapos hukayin ang lahat ng mga kristal na iron or veins na ito, tumigil si Chenlei ng may kasiyahan. Ang pinakamahalagang kayamanan sa Treasure Mountain na ito ay ang Soul Seed ng Thunder God Lotus, at pangalawa, ito ay dapat itong Crystal God na bakal na ugat. Tulad ng para sa iba pang mga espiritual na damo, kahit na sila ay pare-parehong bihira,
ang mga ito ay walang halaga kumpara sa Thunder God Lotus Soul Seed at sa God Iron Crystal. Nanatili pa si Chen Lei sa Treasure Mountain na ito sa loob ng 2 araw, at sa wakas ay nagpas siyang umalis pagkatapos niyang matiyak na wala siyang napalampas na anumang mahalagang bihirang kayamanan. Ang mga kayamanan sa Treasure Mountain na ito ay halos lahat ay hinanap ni Chen Lei. Siyempre, wala naman siyang masyadong ginawa. Ang bawat uri ng kayamanan ay hindi pinutol at nakaugat, na nag-iiwan ng puwang para sa pagpaparami. Bagamat maraming espiritual na halaman at baging sa bundok ng Baoshan na ito, hindi pa handa si Chen Lei na kolektahin ang mga ito, ngunit gustong pumunta sa ibang mga lugar upang makita kung makakahanap siya ng mas magagandang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, para sa paglalakbay sa Kishan Secret Realm, hindi niya nais na magkaroon lamang ng isang maliit na ani, kahit na ang kanyang ani ay medyo daan-daang beses na higit sa ibang mga disipulo. Kaya lang kahit gaano pa karami ang elixir sa Treasure Mountain na ito, elixir lang ang mga ito, hindi another opportunity. Nakainom siya ng sapat na espiritual na mga halamang gamot, at kailangan niyang maghanap ng mas magagandang pagkakataon sa ibang lugar, dahil nalaman niya na bagamat hindi mabagal ang pag-unlad ng kanyang lakas, ang pag-unlad ng iba ay napakaganda rin. Lalo na si Yin Wuying, na nagturo kay Chen Lei ng leksyon. Bago pumasok sa Secret Realm of Enlightenment, tiyak na hindi niya kalaban si Yin Wuying, ngunit ngayon ay hindi na siya magagapi ng daan-daang galaw gamit ang kanyang mga kamay. Sa huli, umasa pa rin siya sa kapangyarihan ng kayamanan at banal na kamalayan, maaaring patayin ng disenyo si Yin Wuying. Kung patuloy siyang mananatili sa Baoshan na ito at kampante, natatakot ako na hindi magtatagal ay itapon siya ng ibang taong may malaking kapalaran. Para sa kanya, ito ay simpleng hindi mabata. Kaya, nagpasya si Chen Lei na umalis sa Treasure Mountain na ito at maghanap ng mga pagkakataon sa ibang lugar. Bumaba si Chen Lei sa kalsada ng bundok sa kabilang panig, pinili ang tamang direksyon, at nagmamadaling umalis. Sa daan, nakatagpo si Chen Lei ng maraming spirit grass, ngunit sa pagkakataong ito, maliban na lang kung makatagpo siya ng napakabihirang spirit grass, hindi siya titigil. Sa ganitong paraan, sumakay siya sa dragon carriage ng ilang araw, at sa wakas ay umalis sa mga bundok at lumitaw sa isang kagubatan. Ang kagubatan na ito ay mayaman din sa espiritual na enerhiya, at ang berdeng anino ay parang dagat, kaya hindi mo makikita ang gilid sa isang sulyap. Nagmamasid si Chen Lei sa labas sa loob ng ilang oras at nalaman niyang walang gaanong panganib dito, pagkatapos ay sumisid siya. Sa kagubatan na ito, mayroon ding mga espiritual na halamang gamot at gamot sa lahat ng dako, ngunit hindi na ito interesado kay Chen Lei. Aba, may cave house dito. Naglakad si Chen Lei sa kagubatan. Makalipas ang daan-daang milya ang lalim, hindi inaasahang natuklasan niya ang isang sinaunang cave mansion na may mga sinaunang karakter na nakaukit dito. Kilala pa rin ni Chen Lei ang mga sinaunang karakter na ito. Kung tutuusin, noong siya ay si Lady, marami na siyang nabasang libro at pinag-aralan ang karakter. Ang cave house na ito ay may 3 karakter sa aklat na Biloo Palace. Biloo Palace, magandang pangalan, hindi ko alam kung sino ang umalis sa lugar na ito. Bulalas ni Chen Lei at pumunta sa harapan ng Biloo Palace, naghahanap ng mga clue para makapasok sa Biloo Palace. Kaya lang gumamit si Chen Lei ng 12 ng mga pamamaraan at hindi nabuksan ang asul na palasyong ito. Senior brother, hindi ko inasahan na magkikita tayo sa ganoong kaikling panahon, at nagkataon lang na lumitaw tayo sa harap ng Biloo Palace, na siyang cultivation cave house bago pa ang emperador ng Biloo na maliwanagan. Dapat mayroong hindi mabilang na mga oportunidad, ito ang swerte nating dalawa na senior brothers. Panipi. Oo, junior brother, sa pagkakataong ito, masasabi nating sulit ang paglalakbay na ito. Minsan ay itinuro sa amin ni Master na kahit na ang lihim na kaharian ng kaliwanagan ay malawak at napakalaki, hindi namin alam kung gaano ito kalaki, ngunit pagkatapos ng 7,000 taon ay nagpatuloy ang mga alagad ng Dazansman sa paggalugad, at gumuhit din ng ilang mga mapa at mga bawal na lugar, tulad ng asol na ito. Kagubatan, Thunder Swamp, Golden Plain, Yinyang Valley, Jiaolong Lake, Zinlong Gorge, at iba pa, ngunit sa tuwing random na lilito tayo sa isang lugar, hindi ito pareho. Kahit alam natin ang pagkakataong ito, hindi tayo makapili.
Kaming dalawa, this time is still full of energy, we can meet together in such a short time, and come to the Blue Forest, okay lang. Sabi na swerte namin, panipi. Sa tainga ni Chen Lei, biglang dumating ang boses ng dalawang tao. Nang tumunog ang boses ng unang tao, si Chen Lei ay naging isang magaan na usok, na direktang nagtatago sa kailaliman ng masukal na kagubatan. Ang formula para sa interes ay ganap na pag-isahin ang iyong sariling aura. Sumunod, natakot si Chen Lei na siya ay matuklasan sa ganitong paraan, at kinuha ang walang anino na kupas na balat ng ahas mula sa storage ring at direktang tinakpan ito sa kanyang katawan. Sa ganitong paraan, siya at ang kanyang nakapalibot na kapaligiran ay perpektong pinagsama. Magkasama, kahit na may nag-scan sa kamalayan ng Diyos, imposibleng makahanap ng anumang bakas sa kanya. Hindi nagtagal, sumugod ang dalawang figure mula sa malayo, at sa isang kisap mata, lumitaw sila sa harap ng Biloo Palace. Biloo Palace talaga, hindi nagsinungaling sa amin ang nuno. Ang Biloo Great Pill sa Biloo Palace ay tinatawag na walang kamatayang gamot sa mundo. Hindi ko alam kung may ganyang gamot sa Biloo na ito. Palasyo. Panipi. Ang isa sa kanila, na nakatingin sa Biloo Palace na nasa harapan nila, ay hindi napigil ang matuwa, at sinabing paulit-ulit. Hindi alintana kung mayroong Great Biloo Pill, ito ang palasyo bago ang Great Biloo. Dapat mayroong mahalagang kayamanan, gamot, banal na kasulatan, at iba pang mga bagay sa loob. Talagang nag-improve kami this time. Excited ding sabi ng isa pang tao. Si Chen Lei ay nagtago sa likod ng isang puno at tumingin sa dalawang tao, at nalaman na sila ay talagang magkakilala. Silang dalawa ay mga disipulo ng banal na lupain sa Lingshu, ang isa ay si Wang Daoling at ang isa ay si Zhou Kaihua. Sa sandaling ito, ang mga mata ng dalawang tao ay kumislap sa pananabik, at hindi nila maiwasang tumingin sa napakalaking palasyo. Ang palasyong ito ay natuklasan ng maraming tao, ngunit wala pang nagbubukas nito. Sa Lingshu Holy Land, syempre may mga nakatatanda na nakapasok sa Kishan Secret Realm at nakatagpo nitong Biloo Palace. Bagamat hindi pa ito nabubuksan, naitala na nila ang kanilang engkwentro sa Biloo Palace at ipinasa ito sa Intelligence Agency ng Holy Land. Pagkatapos ng libu-libong taon ng akumulasyon, sa lakas ng Lingshu Holy Land, matagal nang alam kung kanino nagmula ang Biloo Palace na ito. Pagkatapos ng libu-libong taon ng walang patid na pagkolekta ng impormasyon, sa wakas ay natuklasan ng Lingshu Holy Land na ang Biloo Palace na ito ay dapat ang palasyo kung saan matatagpuan ang Biloo the Great bago ang Dao, o ang lugar kung saan nagpunta ang cultivation. Ang dakilang Biloo ay masasabing isang alamat sa kontinente ng Xuanyuan. Ang dakilang Biloo na ito ay isa rin sa iilan sa kontinente ng Xuanyuan at maging sa mundong ito na nakumpirma na isang emperador na umakyat sa tuktok ng mundo. Ang halaga ng isang hindi pa nabuksang palasyo na iniwan ng isang maalamat na karakter ay napakahusay na ito ay walang halaga. Sa makatuwid, ang Lingshu Holy Land ay hindi sumuko sa paghahanap ng paraan para buksan ang Biloo Palace sa loob ng maraming taon. Si Nain ay talagang nakipagsiksikan na nagpapahintulot sa kanila na makahanap ng paraan upang mabuksan ang Biloo Palace. Sa paglalakbay na ito sa Kishan Secret Realm, lahat ng mga disipulo ng Spirit Ruins Holy Land na karapat-dapat na makapasok sa Kishan Secret Realm ay nakabisado ang pamamaraang ito, umaasa na may makakatagpo ng Biloo Palace ng nagkataon, at sa gayon ay mabuksan itong Chenfeng ng hindi mabilang beses. Ang Treasure House ngayong taon. Kabanata 234. Si Wang Daoling at Zhou Kaihua ay nakatayo sa harap ng Biloo Palace, parehong tuwang-tuwa. Kung mabubuksan ang naturang Dust Treasury, hindi ko talaga alam kung gaano ito kahalaga. Biglang sumigaw si Wang Daoling, ang kanyang mga mata ay parang kuryente, at tumingin sa paligid. At nang marinig ni Zhou Kaihua ang boses ni Wang Daoling, tumingin siya sa paligid na parang may kaharap siyang kaaway. Gumagalaw ang puso ni Chen Lei. Natuklasan kaya ito ni Wang Daoling? Hindi dapat ganito. Sa kanyang kasalukuyang paraan ng pagtatago, kahit na 10 beses na mas maliksi si Wang Daoling, imposibleng matuklasan siya. Sa huli, nagpasya si Chen Lei na huwag munang kumilos para makita kung nanloloko si Wang Daoling. Ha, Kuya Wang, bakit ka kinakabahan? Gaya ng inaasahan ni Chen Lei, may boses talaga. Pagkatapos, lumabas ang isang binata na nakapilak at tumingin kay Wang Daoling na may ngiti,
ang kanyang tono ay kalmado, walang kaunting tensyon. Ikaw ba yan, ni Yin Cheng? Bahagyang kumunat ang noo ni Wang Daoling at sinabi sa malalim na boses. Ni Yin Cheng at siya ay nagmula rin sa isang sinaunang banal na lugar na tinatawag na Chenkun Holy Land nang pumasok siya sa lihim na kaharian ng Kishan, nakita niya si Ni Yin Cheng kasama ng mga disipulo ng Blood Cloud Tower. Tulad ni Naho Kilin at Majao at iba pang mga disipulo sa banal na lupain ng Juntian, pinilit din ng Universe Holy Land ang kota ng 10 disipulo sa Blood Cloud Tower at pumasok sa nakakapagpapaliwanag na lihim na kaharian na ito. Ang Nie Yin Cheng ay isa sa mga banal na lugar sa universo. Tumingin si Nie Yin Cheng kina Wang Daoling at Zhou Kaihua, at sinabing, "Bakit? Ano ang gusto ninyong gawin kapag tumigil kayo rito? May gusto pa ba kayong gawin sa akin?" Ang Biloo Palace na ito sa Kishan Secret Realm ay hindi isang lihim, maraming tao ang nakakaalam. At ang mga disipulo na random na lumitaw malapit sa asol na kagubatan na ito, natatakot ako na maraming tao ang sumugod sa asol na palasyong ito sa unang pagkakataon. Gusto mong duminahin ang asol na palasyo ito. Panipi. Nagkatinginan sina Wang Daoling at Zhou Kaihua. Si Nie Yin Cheng sa banal na lupain ng universo ay hindi mas mahina kaysa sa kanila, mas malakas pa. Kahit na kaya nilang talunin si Nie Yin Cheng, gusto nilang patayin dito si Nie Yin Cheng. Imposible. Okay, Nie Yin Cheng, dahil gusto mong pumasok sa Biloo Palace, bale, pero totoo rin ang sinabi mo. Maraming tao sa Biloo Palace, at tiyak na may darating. Kasunduan, sama-samang harangan ang lugar na ito at huwag payagan ang sinumang pumasok dito. Paano ito? Inilibot ni Wang Daoling ang kanyang mga mata at sinabi kay Nie Yin Cheng. Direktang sumang-ayon si Nie Yin Cheng nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito. Bagamat hindi siya natatakot kina Wang Daoling at Zhou Kaihua, kung kaya niyang talunin ang mga ito, talagang imposible ito, at mapoprotektahan lamang niya ang kanyang sarili sa harap nila. Siyempre, sa harap ng napakalaking swerte ng Biloo Palace, hindi susuko si Nie Yin Cheng, kaya siya ang nagkusa na humarap, at ngayon ang panukala ni Wang Daoling ay naaayon sa kanyang iniisip. Kahit na ang Biloo Palace na ito ay sikat, ito ay isang malaking kapalaran na alam ng lahat, ngunit ito ay pumapasok sa Kishan Secret Realm, at ang posisyon sa Secret Realm ay ganap na random, ibig sabihin, 7 na mahuhulog sa asol na kagubatan na ito, maging masyadong maraming disipulo mula sa Dasom Sect at Shu Royal Family. Ang mga maaaring matagpuan dito ng sunod-sunod ay maituturing na kasing dami na parang 20 tao. At gusto nilang monopolyo ang Biloo Palace na ito, kung gayon, basta't nagtutulungan sila. Sa lakas ng 3 alagad ng banal na lupain, maaari nilang ganap na palayasin ang iba at monopolyo ang lugar na ito, ano pa ang hindi sinasang-ayunan ni Nie Yin Cheng. Tungkol sa kung ang magkabilang panig ay ibabalik ang kanilang mga mukha pagkatapos na makapasok sa Biloo Palace, naniniwala si Nie Yin Cheng na ito ay hindi maiiwasan, ngunit dahil siya ay naglakas loob na sumang-ayon, kung gayon ay may natural na paraan upang maprotektahan ang kanyang sarili, kaya siya ay sumang-ayon ng walang labis na pagsasaalang-alang, ang kahilingan niling para sa kamay, sa kamay. Oo naman, tulad ng inaasahan ni Wang Daoling, Nie Yin Cheng at iba pa, pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang isang disipulo ng Bailian Pavilion malapit sa Biloo Palace. Kaya lang pagdating ng disipulo ng Bailing malapit sa Biloo Palace, nakita niya kaagad sina Nie Yin Cheng, Wang Daoling, at Zhou Kaihua. Biglang nag-iba ang mga ekspresyon nila, saka siya tumalikod at tumakbo palayo. Isang lugar para makatakas, galit na sigaw ni Zhou Kaihua, naging rainbow light, at lumipad para habulin at patayin ang mga disipulo ng Bailian Pavilion. Sa isang sandali, hinabol ni Zhou Kaihua ang disipulo ng Bailian Pavilion na tumakas. Tinapik ang kanyang likod na puso, agad itong pinasabog, na ginawa itong ulan ng dugo. Malamig na bamantong hininga si Zhou Kaihua, iniligpit ang 12 ng mga storage ring na nakakalat sa katawan ng disipulong ito, at dirdiretsong bumalik. Hindi inaasahan ni Chen Lei na ang mga disipulong ito sa banal na lupain ay napakalupit at malupit. Sa puntong ito, alam ni Chen Lei na wala sa mga alagad ng banal na lupain ang madaling pukawin. Silang tatlo ay nakatira sa paligid ng Biloo Palace. Sa loob ng 2 araw, pinatay nila ang mahigit 12 mga disipulo mula sa iba't ibang sekta, tulad ng Bailian Pavilion, Shanlang Sect,
One Beast Mountain, at Thousand Demon Sect. Siyempre, lumitaw din malapit sa Biloo Palace ang ilang mga disipulo mula sa Ziyang Palace at Shuyan Tower. Ang relasyon sa pagitan ng Ziyang Palace, Blood Cloud Tower at Lingshu Holy Land at Universe Holy Land ay hindi na maibabalik. Sa makatuwid, hindi pinatay ni Nie Yincheng, Wang Daoling at Zhou Kaihua ang mga disipulong ito, ngunit pinanatili sila. Sa ganitong paraan, mayroong 5 disipulo na nagtipon sa tabi ni Nie Yincheng, Wang Daoling, at Zhou Kaihua. Idinagdag si Nie Yincheng sa 3, mayroong 8. Ito ay tiyak na isang malakas na maliit na grupo. Brother Wang, Brother Zhou, ngayon sa tingin ko wala nang maglalakas loob na lumapit sa Biloo Palace na ito. Paano kung buksan natin itong Biloo Palace ngayon? Matapos maghintay ng higit sa mahabang panahon, walang lumitaw malapit sa Biloo Palace. Iminungkahi ni Nie Yincheng na ang Biloo Palace ay dapat magbukas sa araw bago, at ang swerte sa loob ay dapat nasa kanyang sariling mga kamay, ang gabi ay magkakaroon ng maraming panaginip. Tumango rin sina Wang Daoling at Zhou Kaihua. Nitong mga nakaraang araw, pinatay nila ang mahigit 12 disipulo mula sa iba't ibang sekta na lumitaw malapit sa Biloo Palace. Siyempre, namiss din nila ang 2 o 3 sa kanila. Ngayon, malapit sa Biloo Forest, dapat wala ng ibang sekta. Walang umaaway sa kanila. Oras na para buksan ang Biloo Palace. Kayo, maaari ka ring pumasok sa Biloo Palace saglit, ngunit, para sa mga mahalagang kayamanan, hindi ka dapat makipagkompetensya sa amin, kung hindi, kahit na ikaw ay mga disipulo ng Blood Cloud Tower at Ziyang Palace, hindi kami magiging malambot, maunawaan. Wala na, panipi. Malamig na tiningnan ni Zhou Kaihua ang 5 disipulo ng Blood Cloud Tower at Ziyang Palace na sumunod sa kanila, at malamig na sinabi. Oo, natural na hindi ako nangangahas makipagkompetensya sa ilang tao para sa swerte. Hanggat iniiwan mo kami ng mga bagay na hindi nakakaakit ng pansin, iyon ang magiging pinakamalaking kapalaran namin. Sabi ng isang alagad ng Ziyang Palace. Sa harap ng 3 banal na disipulong ito, kahit na sila ang mga pinuno ng 7 sekta ni Haring Chu, walang maipagmamalaki. Ang 3 alagad ng banal na lupain ay malupit, at kung sila ay maglakas loob na makipaglaban sa kanila, sila ay magiging kahabag-habag. Ilang tao rin ang nagpahayag ng kanilang opinyon na hinding-hindi sila makikipagkompetensya sa kanilang 3. Sina Nie Yincheng, Wang Daoling at Zhou Kaihua ay tumango ng may kasiyahan at itinuturing na pamilyar ang mga taong ito. Kung hindi, wala silang balak na patayin sila, lugar. Pagkatapos nito, nagpasya sina Nie Yincheng, Wang Daoling at Zhou Kaihua na buksan ang Biloo Palace na ito. Gayunpaman, nang malapit na nilang gawin iyon, isa pang hininga ang nagmula sa malayo at patungo sa direksyong ito. Talaga bang may takot sa kamatayan? Matapos matuklasan ni Zhou Kaihua ang hiningang ito, ang kanyang mukha ay puno ng layuning pagpatay. Kabanata 235. Ang mga pulang apoy ay bumangon mula sa kailaliman ng masukal na kagubatan. Sa isang iglap, ang apoy ay tumama sa 12-dosenang milya at lumitaw sa harap ng Biloo Palace. Isang babaeng may kumikislap na pulang damit at magandang mukha ang nagpakita kay Zhou Kaihua, at iba pa. Sa harap ng mga tao, hindi ito ibang tao, kundi si Ku Hongluan. Si Ku Hongluan, matalino at may talento, ay tinanggap bilang isang disipulo ng nakatatanda ng Juntian Holy Land. Sa pagkakataong ito ay bumalik siya sa Shantianzong, sinakop ang posisyon ng Shantianzong disipulo, at pumasok sa lihim na kaharian ng Qishan. Sexy ang figure ni Ku Hongluan, kahit ang malaking maapoy na pulang damit ay hindi maitago ang kanyang mainit, kubog at kaakit-akit na figure. Sa sandaling lumitaw siya rito, agad siyang pinanood ni Wang Daoling, Zhou Kaihua at Nie Yincheng. Sabay-sabay na sumimangot sina Wang Daoling, Zhou Kaihua, at Nie Yincheng, at talagang problema ang hitsura ni Ku Hongluan. Alam nilang 3 na ang kantang ito na si Hongluan ay isang disipulo ng Juntian Holy Land, at isang disipulo ng ibang mga sekta, maaari silang pumatay ng walang pag-aalinlangan, ngunit isang disipulo ng Juntian Holy Land, not to mention the power behind Juntian Holy Land how powerful, sabihin lang na ang lakas ni Ku Hongluan ay hindi isang bagay na maaari nilang patayin kung gusto nila. Nagtulungan silang 3 para talunin si Ku Hongluan, ngunit kung pupugutan ng ulo si Ku Hongluan, imposible.
Maaaring tumakas si Ku Hangluan anumang oras kung gusto niyang umalis. Anong gagawin? Wang Daoling, Zhou Kaihua at Nieyin Cheng dayam-dayam nagsasalita. Tapos depende sa attitude ng kantang ito. Kung alam niya at masunurin siyang umatras, hindi natin siya gagalawin. Kung sakam din siya at gustong makisalo sa tasa, huwag mo kaming sisihin sa pagiging malupit. Itong Biloo Palace ay nahahati sa aming tatlo, at napakarami na ng tao, plus Ku Hangluan, imposible. Panipi. Palihim na bulong ni Wang Daoling. Oo, ang swerte ng Biloo Palace, sapat na para magkahati tayong tatlo ng pantay, hindi na kailangan ng isa pang tao. Ayaw ni Nieyin Cheng na may makipagkumpetensya para sa magandang kapalaran ng Biloo Palace, at pumayag. 2 tao, narito mayroon akong isang 5 panig na bitag na maaaring pansamantalang bitag kay Ku Hangluan. Kung hindi niya kilala ang isa't isa ng ilang sandali, papatayin natin siya ng kulog, kung hindi, magkakaroon ng walang katapusang gulo. Palihim na ipinadala ni Zhou Kaihua ang tunog, at sabay na inilabas ang kayamanan na pinindot niya sa ilalim ng kahon. Ang 5 nakakulong na Dragon Pole ay array tools. Kung ang mga puwersa ng masamang kaharian ay nakulong sa 5 nakakulong na mga poste ng dragon, hindi sila makakatakas sa maikling panahon. Isa talaga itong mahiwagang kayamanan. Bueno, dahil may napakagandang kayamanan, kung gayon, kung ang kantang ito na Hangluan ay makikilala at masunurin na umaatres, hindi natin ito gagawin at hahayaan. Kung tumanggi siyang pumunta, huwag mo kaming sisihin. Malupit, panipi. Sa wakas, nag-usap silang tatlo at tumingin kay Ku Hangluan. Si Ku Hangluan ay lumitaw dito, syempre, dumating siya sa Biloo Palace. Bagamat ang karamihan sa lihim na rehiyon ng Kishan ay napakahiwaga at hindi pa ginalugad o natuklasan, mayroon ding ilang mga lugar na matagal nang nakumpirma, at may mga mapa na iginuhit para sanggunian. Sa sandaling pumasok si Ku Hangluan sa lihim na kaharian ng Kishan, natuklasan niya na siya ay nasa sikat na asul na kagubatan sa lihim na kaharian ng Kishan. At sa mga asul na kagubatan, ang pinakatanyag na kapalaran ay natural na ang asul na palasyo. Ang Biloo Palace na ito ay ang dojo ng palasyo kung saan nagpraktis ang dakilang Emperador Biloo noong panahong iyon. Ito ay nabuklod sa daan-daang milyong taon at hindi pa nabubuksan. Ang mga pagkakataon at swerte sa kanila ay likas na nakamamatay sa lahat, at maging ang mga banal na lugar na ito ay walang pagbubukod. Sa mga nagdaang taon, ang Juntian Holy Land ay hindi sumuko sa pagsubaybay sa mga pahiwatig sa Biloo Palace, at pinagkadalubhasaan din ang paraan upang makapasok sa Biloo Palace. Si Ku Hangluan ay sinabihan ng nakatatanda ng banal na lupain nang siya ay bumaba sa bundok patungong Shantianzong. Ginawa din ito dati, humanda ka kung makakatagpo ka ng swerte tulad ng Biloo Palace, natural na makokolekta mo ito, at hindi mo palalampasan ang pagkakataon dahil hindi mo alam kung paano bubuksan ang Biloo Palace at pagsisisihan ito habang buhay. Kaya lang, sa mga unang araw, nag-aani si Ku Hangluan ng iba pang magandang kapalaran na hindi niya inaasahan, kaya nahuli ng ilang araw hanggang sa naabsorb at pinagsama niya ang iba pang magandang kapalaran na kanyang nakatagpo. Agad akong sumugod sa Biloo Palace, ngunit hindi ko inaasahan na sa harap ng Biloo Palace ay may naka-first move na pala. Gayunpaman, nag-isip sandali si Ku Hangluan at naunawaan na ito ang tamang paraan. Kung tutuusin, mahigit 10 araw siyang huli, at sikat ang Biloo Palace na ito. Kung walang nagmamalasakit, magkakaroon ng mga problema. Ku Hangluan, huminto ka. Nang makitang gusto pa rin ni Ku Hangluan na sumulong, humakbang si Zhou Kaihua at malamig na sinabi. Huminto si Ku Hangluan at tumingin kay Zhou Kaihua na may magagandang mata, at nagsabi, bakit? Ito pa rin ang lugar ng iyong Lingshu Holy Land, kaya walang sinuman ang pinapayagang tumuntong. Malamig na ngumiti si Zhou Kaihua at sinabi, tama ka, ang lugar na ito ay itinalaga bilang isang ipinagbabawal na lugar ng aking Lingshu Holy Land. Walang sinuman, at iba pa, ang maaaring pumasok dito ng walang pahintulot. Ngumisi si Ku Hangluan, talaga, bakit hindi pa ito narinig ng babaeng ito? Sinabi ni Zhou Kaihua, hindi pa huli ang lahat para sabihin sa iyo, Ku Hangluan, kung kilala mo, pumunta ka na. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging hindi magalang. Sinabi ni Dayan Hangluan, wala akong pakialam sa swerte, gusto kong malaman kung paano kayo walang pakialam sa swerte.
Sinabi ni Zhou Kaihua na may malungkot na mukha, Ku Hangluan, nakatingin sa iyo, ayoko talagang umalis. Sinabi ni Ku Hangluan, kalokohan, alam ng lahat ang magandang kapalaran ng Biloo Palace, paano ako aalis? Sinabi ni Zhou Kaihua, Ku Hangluan, bagamat maganda ang swerte ng Biloo Palace, wala itong kinalaman sa iyo, makinig sa aking payo at umalis ka agad, upang hindi magkamali. Sinabi ni Ku Hangluan, Zhou Kaihua, sa palagay mo kaya mo akong isuko ang magandang kapalarang ito sa ilang salita lamang. Napakawalang muwang mong isipin. Nagbago ang ekspresyon ni Zhou Kaihua, at sinabi niya, mahirap kumbansihin ang na multo na iyon. Mukhang determinado ka, kaya huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang pakialam. Tumingin si Ku Hangluan kay Zhou Kaihua nang may sarkastikong sinabi, bakit, gusto mo bang gawin ito sa akin? Gusto kong makita, ano ba talaga ang mayroon ka sa Lingshu Holy Land? Sinabi ni Zhou Kaihua, kung ito ang kaso, maaari mong subukang maghintay. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Zhou Kaihua ang kanyang kamay, at kaagad na bumaba ang 5 haligi ng liwanag mula sa langit at naghiwalay sa 5 direksyon, na sumasaklaw sa lahat ng 20 milyang radius. Pagkatapos, 5 haligi ng liwanag ang bawat isa ay bumaril mula sa magaan na kurtina at pinagdugtong ang mga ito, at maging ang isang simboryo na parang liwanag na kurtina ay lumitaw sa itaas, na parabang ito ay isang enchantment, na dinala sina Ku Hangluan, Zhou Kaihua, at ang iba pa sa loob. Nagbago ang mukha ni Ku Hangluan, at sinabi niya, 5 panig na nakulong na tumpok ng dragon. Hindi ko ini-expect na may ganito kagandang porma sayon sa mga kamay mo. Minamaliit talaga kita. Nagpakita si Ku Hangluan ng kawalang ingat at kalmado sa kanyang mukha, ngunit nakaramdam siya ng kaunting kaba sa kanyang puso. Kahit naharapin niya si Wang Daoling, Zhou Kaihua, at ni Yin Cheng, tiwala siyang kaya niyang umatras ng buo. Ngunit ngayon, nakulong sa 5 tambak ng mga nakulong na dragon, imposibleng makatakas. Kinailangan niyang lumaban ng husto. Sa ganitong paraan, tiyak na hindi siya ang kalaban ng trio ni Zhou Kaihua, at biglaan ang sitwasyon, lubhang mapanganib. Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Ku Hangluan na sisihin ang sarili ng palihim. Masyado siyang pabaya at madaling ilagay ang sarili sa panganib. Kailangan niyang gumawa ng paraan para mabaliktad ang sitwasyong ito, kung hindi, baka dito siya mahulog ngayon. Kabanata 236. Namilog ang mga mata ni Ku Hangluan, iniisip kung paano makakatakas. Tiningnan ni Zhou Kaihua ang mainit na figure ni Ku Hangluan at sinabing, Ku Hangluan, huwag mo nang isipin iyon. Ngayon ang petsa ng iyong kamatayan. Kahit na ikaw ay maganda, at ang iyong hitsura ay napakaganda, ako ngayon, kailangan kong harapin ang mga bulaklak. Panipik. Sina Wang Daoling at ni Yin Cheng ay mga napaka-decisive na henerasyon din. Hindi nila naawa at minahal ang Jade dahil sa pambihirang kagandahan ni Ku Hangluan. Sa halip, nagkaroon sila ng tacit na pag-unawa kay Zhou Kaihua at nagtulungan patungo sa Ku Hangluan. Sa isang iglap, sa enchantment na nabuo ng 5 stack ng mga nakulong na dragon sa loob ng radius na 20 milya, ang mga sinag ng siglang liwanag ay nasa lahat ng dako, at ang pilak, itim, at puting mga sinag ng liwanag na bawat isa ay naglabas ng isang kakilakilabot na hininga na sumire sa langit at sa earth, at sabay sabog patungo sa Ku Hangluan. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Ku Hangluan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang 3 Wang Daoling ay magiging mapagpasyahan. Sila ay sumalakay ng walang pag-aalinlangan, at mabilis na winasak ang lahat ng kanyang tunay na diwa, at nag-aapoy na pulang ilaw ang lumabas sa kanyang katawan. Nagkaroon ng nakakatakot na heatwave, binabaha ang buong enchantment. Sa ilalim ng pamamaraan ni Ku Hangluan, ang nakapalibot na lupa ay agad na naging pula, at maraming halaman ang agad na nasunog at naging nagliliyab na apoy. Maging ang ilang malalaking bato ay natunaw at naging magma. Sa isang kisap mata, ang Ku Hangluan ay naging isang magma dagat ng apoy kung saan nakatayo si Ku Hangluan ng higit sa 10 milya, at ang dagat ng apoy na ito ay tumaas sa kalangitan at naging isang fire curtain, na humaharang sa 3 umaalon, mga epekto ng malaking sigla. Ang 3 sinag ng Yuan Shi na ito ay magkasamang pinakawalan ni Wang Daoling, ni Yin Cheng at Zhou Kaihua, at ang kanilang kapangyarihan ay napakalakas din.
Ang pilak na sinag ng liwanag mula kay Nie Yincheng, kung saan man ito dumaan, lahat ay naging pilak, at maging ang mga apoy na tumatalon sa hangin ay direktang tumigas at nahulog mula sa himpapawid. Tungkol naman sa puting liwanag na inilabas ni Wang Daoling, ito ay puno ng sagradong aura, solemna at sagrado, tuwid, ngunit may walang katulad na purong kapangyarihan, na tumatakip sa kawalan at sumasabog. Ang mga apoy ay parang namumulaklak na mga paputok sunod-sunod na sumabog. Tungkol naman sa itim na liwanag na ibinubuga ni Zhou Kaihua, naglabas ito ng mabangis at nakakatakot na hininga, na parehong malakas, na parabang maaagnas nito ang lahat, maging ang apoy ay agad na nababalot ng itim at nawala ang init. Ang tatlong uri ng malalakas na pag-atake na ito na may iba't ibang katangian, sa isang kisap mata, ay sumabog sa fire curtain na puno ng mga butas, at pagkatapos ay umatake patungo sa Ko Hangluan, at ang lahat ay nahulog sa daan. Tatlong uri ng mga sinag ng sigla ang naglusaw sa pulang ilaw na kurtina na patong-patong, at sa isang iglap, karamihan sa nagniningas na pulang ilaw na kurtina ay tinanggal. Naramdaman lamang ni Ko Hangluan ang panginginig ng kanyang katawan, ang kanyang mukha ay puti, at siya ay natatakpan ng tatlong walang hangganang sinag ng liwanag, nakaharang, walang paraan palabas, nakaprograma lamang. Si Ko Hangluan ay sumigaw, ang kanyang katawan ay sumabog muli ng napakalaking apoy, at ang sirang light curtain ay muling pinalakas. Natunaw ang tatlong uri ng liwanag na enerhiya, ngunit ang kanyang sariling pagkawala ay medyo malaki din, at ang kanyang dibdib ay marahas. Ito ay umaalon at gumuhit ng mga kamanghamanghang arko, habang ang mga butil ng pawis ay nasa kanyang noo, at ang kanyang mukha ay sobrang mapotla. Kahit mixing laban lang, delikado na. Hanggat hindi ka nag-iingat, malapit ka nang mamatay. Zhou Kaihua, Wang Daoling, Nie Yincheng, huwag masyadong linlangan ng mga tao, iistorbo mo ako, at ang malaking bagay ay mamamatay. Kinagat ni Ko Hangluan ang kanyang mga ngipin at galit na sinabi. Ha, sabay tayong mamamatay, gusto kong makita kung paano ka mamatay sa amin. Tumangala si Zhou Kaihua sa langit at tumawa. Bumaling sa malamig na mukha, itinaas niya ang kanyang kamay. Sa kanyang kamay, may isang jade black skull staff. Ang isang talampakang haba ng skull stick ay bumulwak ng itim na hangin na naging isa. Ang itim na bungo ay bumigkas ng malakas na sigaw at sumugod patungo sa Ko Hangluan. Si Nie Yincheng ay mayroon ding pilak na machete sa kanyang kamay, at bigla siyang umindayog. Isang malaking pilak na moonblade ang sumugod mula sa machete, pinutol ang kawalan, at pinatay si Ko Hangluan. Para naman kay Wang Daoling, mayroon ding puting sibat sa kanyang kamay. Ang ulo ng baril ay puti at ginto, na nagniningning ng banal na liwanag. Sa pagitan ng kanyang pakikipagkamay, isang puting dragon ang lumabas mula sa puting mahabang sibat. Sinayaw ni Zhang Fang ang kanyang mga kuko, at sumugod patungo sa Ko Hangluan. Sa isang kisap mata, direktang ipinakita ni Zhou Kaihua, Nie Yincheng at Wang Daoling ang pinakamakapangyarihang paraan upang patayin si Ko Hangluan sa pinakamaikling panahon. Naramdaman lamang ni Ko Hangluan na ang tatlong uri ng malamig, matalas at malakas na aura sa kanyang harapan ay ganap na naiiba, ngunit isang malaking pag-atake na may walang kap-oras na kapangyarihan ang tumama sa kanya, at ang sitwasyon ay umabot sa isang lubhang kritikal na sandali, at ang buhay at kamatayan ay nasa isang instant. Guardia, galit na sigaw ni Ko Hangluan. Sa kanyang palso, biglang naglabas ng gininto ang pulang ilaw ang pulang pulse eres na naging dahilan upang hindi makatingin ng diretso ang mga tao dito. Isang napakalaking huwaluan ang sumugod sa labas ng bracelet at kumislap. Mula sa sukat na ilang talampakan hanggang mahigit 10 metro, ang buong katawan ay nasusunog sa nagngangalit na apoy, na nakapalibot sa tuktok ng ulo ni Ko Hangluan, at hindi mabilang na ulan ng apoy ang sunod-sunod na bumagsak. Pagkatapos, ibinuko ng huwaluan na ito ang bibig at naglabas ng mahaba at malinaw na tunog, nabasag ang mga bato sa mga ulap, at ang tunog ay yumanig sa kalangitan. Isang malaking haligi ng gintong pulang apoy ang bumulaga mula sa bibig ni Huluan. Matapos matugunan ng hangin, ito ay pumailan lang at umikot bilang isang malaking tagahanga ng mga apoy. Ang mga itim na kalansay, pilak na mga talam ng buwan, at mga puting dragon na nagmula sa pag-atake ay nabalot lahat ng dagat ng apoy at nasunog sa asul na usok. Sina Zhou Kaihua, Wang Daoling,
at ni Yincheng ay nanginginig ang kanilang mga katawan, at lahat sila ay naglakad pabalik ng 12-12 hakbang. Ang kanilang mga dibdib ay mapurol, at sila ay nabigla. Hindi nila inaasahan na si Ku Hongluan ay may napakalakas na kayamanan sa kanyang katawan. Hindi ako naniniwala, kaya mong baliktarin ang mundo sa isang tao. Malamig na bumantong hininga si Zhou Kaihua, at ang itim na skeleton staff sa kanyang kamay ay bumuga muli ng hindi mabilang na itim na hangin. Sa pagkakataong ito ang itim na hangin ay naging isang itim na mahabang ahas. Mabilis na lumalangoy sa kawalan, paikot-ikot patungo sa Ku Hongluan. Gumawa rin ng iba pang mga galaw sina ni Yincheng at Wang Daoling. Ang pilak na espada at puting liwanag ng baril ay kumikinang na parang ulan. Ang momentum ay kahanga-hanga, at ang kabaliwan ay sumalubong sa Ku Hongluan. Ang mukha ni Ku Hongluan ay pangit, isang hibla ng dugo ang damaloy mula sa sulok ng kanyang bibig, ngunit sa maikling panahon na ito, ang tunay na diwa sa katawan ay natupok ng husto, at ito ay umabot sa antas ng pagkaubos ng kanyang sariling kakanyahan, at dugo. Kung magpapatuloy ito, maaaring matakot siya makakaranas ng hindi na mapananauli na malalaking pinsala, masira ang pundasyon, at mahirap itong makabawi. Natural na nakita ni Zhou Kaihua at ng tatlong tao na nasa desperado na si Ku Hongluan ngayon, isa-isa, muli nilang sapilitang winasak ang tunay na diwa sa katawan, at inilunsad ang kaalaman patungo sa Ku Hongluan anuman ang halaga. Itinaas ni Ku Hongluan ang kanyang ulo at direktang inilagay ang tableta sa kanyang bibig. Matapos niyang lumunin ang pildores na ito, ang tunay na diwa sa kanyang katawan ay mabilis na nakabawi na parang tubig, at muling nagliwanag ang pulse ares sa kanyang pulso, malaking pulang ilaw, sumanib ito sa apoy na kumikislap sa hangin. Si Wu Luan, na unti-unting nawala, ay muling naging solid, at muling ibinuka ang kanyang bibig upang iluwa ang isang mahabang haligi ng apoy, na tumama sa iba't ibang killer moves sa hangin. Ang nakulong na hayop ay nakikipaglaban pa rin, nakikita ko kung gaano kakatagal. Malamig na umungol si Zhou Kaihua, nang walang anumang pag-aalala. Si Ku Hongluan ay nakulong ng kanyang 5 stack ng mga nakulong na dragon, at walang paraan upang makatakas. Imposible para sa elixir na maibalik ang paglilinang ng walang katiyakan. Sa pagkakataong ito, umaasa sa elixir para ibalik ang cultivation behavior. Kapag naubos na ang tunay na essence, aabutin ng 1 oras bago mo magamit ang elixir para maibalik muli ang cultivation behavior. At hinding-hindi hahayaang mabuhay ng 3 si Ku Hongluan hanggang sa makalipas ang 1 oras, kaya hindi na nag-alala si Zhou Kaihua at ang iba pa. Matyaga nilang inatake si Ku Hongluan, at napaka-relax ng pakiramdam. Sa sandaling ito, isang biglaang pagbabago ang naganap, at 2 dagger ang tahimik na lumitaw sa kawalan, kasing bilis ng 2 kidlat, na dumaan mula sa likod ng leeg ni Zhou Kaihua. Kabanata 237. 2 itim na sinag ang tumawid, si Zhou Kaihua ay hindi man lang nag-react, at ang kanyang ulo ay umangat sa langit, isang lukab ng dugo ang bumulwak, na umaabot ng ilang talampakan. Cough! Ang bangkay ni Zhou Kaihua ay bumagsak sa lupa, nanlilisik. Ang biglaang pagbabago ay naging sanhi ng Wang Daoling at ni Yincheng na walang anumang paghahanda. Matapos makita ang bangkay ni Zhou Kaihua, napaatras silang dalawa sa takot at itinuon ang pansin sa pagbabantay. Sa sandaling ito, dahan-dahang lumabas ang isang figure mula sa kawalan, na may hawak na 2 itim na punyal. Hindi ibang tao, si Chen Lei. Ang lugar na pinili ni Chen Lei na itago ay natatakpan lamang sa lugar ng 5 nakakulong na tambak ng dragon. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng personal. Sa halip, itinago niya ang kanyang anyo at tahimik na nagtago, naghahanap ng pagkakataon na makapaghatid ng isang nakamamatay na suntok. At ang resulta ay talagang nagkakahalaga ng lahat ng oras ng pasensya. Walang mag-aakala na sa kaharian ng 5 stack ng mga nakulong na dragon, mayroon talagang isang asterisk ng kamatayan na itinago ni Chen Lei, at walang nagbigay pansin sa kanyang likuran, matagumpay na na-atake at napatay ni Chen Lei si Zhou Kaihua. Chen Lei, ikaw ba yan? Nang makita si Chen Lei na may hawak na asterisk dagger, nagngangalit si Wang Daoling. Hindi niya inaasahan na lilito si Chen Lei dito, at ang hindi niya inaasahan ay maglalakas loob si Chen Lei na patayin siya. Oo, ako ito.
Tumayo si Chenlei sa tabi ni Ku Hongluan at sinabi sa malalim na boses. Chenlei, ikaw ba yan? Tuwang-tuwang sinabi ni Ku Hongluan, ang hitsura ni Chenlei, hindi banggitin sina Wang Daoling at ni Yin Cheng ay hindi ito inaasahan, kahit na si Ku Hongluan ay hindi ito inaasahan. Ate Luan, okay ka lang? Tanong ni Chenlei kay Ku Hongluan sa mahinang boses. Sinabi ni Ku Hongluan, okay lang, ngunit kung mananatili ka sandali, natatakot ako na hindi ko ito masuportahan. Sinabi ni Chenlei, kung ang oras ay hindi tama, hindi ka maaaring kumilos ng walang pahintulot. Magdurusa si Sister Luan para sa iyo. Sinabi ni Ku Hongluan, hindi mo kailangang magpaliwanag, naiintindihan ko. Sa susunod, kailangan nilang mag-alala. Pagkatapos magsalita, itinuon ni Ku Hongluan ang kanyang atensyon kina Wang Daoling at ni Yin Cheng. Nais siyang patayin ni Wang Daoling, ni Yin Cheng at Zhou Kaihua, kaya syempre hindi siya magiging malambot, at hindi niya hahayaang umalis si Wang Daoling at ni Yin Cheng. Sabay na naramdaman ni Wang Daoling at ni Yin Cheng ang layunin ng pagpatay kay Ku Hongluan, nagkatinginan, at tumaas din sa kalangitan ang nakamamatay na aura. Ku Hongluan, akala mo talaga matatakot kami kapag hindi ka magtatagumpay. Ang bawat isa ay isang alagad ng banal na lupain. Papatayin mo ba talaga kami? Sinabi ni Wang Daoling, pagkatapos ay sinabi kay ni Yin Cheng, Brother Nie, isa tayo sa atin, papatayin natin silang dalawa, ano sa palagay mo? Buong pagmamalaking sinabi ni Yin Cheng, okay, walang problema, pipili muna si Brother Wang. Maririnig mula sa marangal na tono ni Yin Cheng na hindi niya inilalagay sa kanyang mga mata si Chenlei at Ku Hongluan. Sinabi ni Wang Daoling, mayroon akong ilang mga lumang karainan kay Chenlei, kaya kitilin ko ang kanyang buhay gamit ang aking sariling mga kamay. Sinabi ni Yin Cheng, okay, pagkatapos ay papatayin ko si Ku Hongluan. Kapatid na Wang, subukan natin at tingnan kung sino ang mangguna, paano? Tumawa si Lord Wang Dao at nagsabi, okay, manood ka lang, Kuya Nie, huwag kang magpapatalo sa akin. Tumawa ng malakas si Yin Cheng at nagsabi, susubukan kung pumatay. Sa huli, sumigaw ng malakas si Yin Cheng, at lumitaw ang pilak na liwanag sa kanyang katawan, tulad ng lumulukso na apoy na pilak. Isang malakas na hininga ang bumungad sa kanya. Ang lupa kung saan nakatayo si Yin Cheng, sa isang kisap mata, naging silver ang lahat. Sigaw ni Yin Cheng, binasag ang kakaibang silver light na kamay na natutunan niya mula sa Holy Land, at tinapik si Ku Hongluan ng marahas. Sigaw din ni Wang Daoling. Ang puti at banal na mahabang sibat sa kanyang kamay ay tumagos din sa vital point ni Chenlei. Hindi mabilang na matingkad na sinag ng liwanag ang bumaril mula sa baril, naging isang magaan na dragon, na may napakasagradong aura, at sumugod kay Chenlei ng may dagandong. Nabasag, masyadong malakas ang pag-atake ni Wang Daoling. Ang lupa kung saan sila nakatayo ay biglang lumitaw ng ilang malalaking bitik, na kumalat sa paligid, at maging ang Ziyang Palace ay tumayo ng medyo malapit kay Wang Daoling. Ang mag-aaral, sa hiyawan ng pag-atake, ay agad na sumabog sa ambon ng dugo. Sa harap ng nakakadurog na suntok ni Wang Daoling, hindi rin binitawan ni Chenlei ang kanyang kamay. Ngayon ito ay isang labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan, hindi isang arena. Habang gumagalaw ang kanyang puso, lumitaw ang isang dagat ng mga alon sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga alon ay umaalingaw-ngaw, at sa ilalim ng malalaking alon sa dagat, isang malaking lilang tunay na dragon ang sumugod mula sa ilalim ng dagat ng kulog, at pumasok si Chenlong, dagat at dumiretso patungo kay Wang Daoling. Boom! Ang Lei Dao Zinlong Baoshu at ang magaan na dragon na ibinubuga ng sagradong mahabang sibat ni Wang Daoling ay nagbanggaan, at nagkaroon ng malakas na ingay. Pagkatapos, ang dalawa ay naging baha ng liwanag at ulan, nawala, at sa Lei Daoshan kung saan nagbanggaan ang dragon at ang liwanag na dragon, lumitaw ang isang malaking malalim na hukay na may radius na ilang 10 metro, na nagbuga ng berdeng usok. Dapat mong malaman na ang lugar na ito ay nakulong ng 5 nakakulong na tambak ng dragon, at ang lupa ay mayroon ding malakas na paghihigpit, ngunit ang pag-atake ng dalawa ay direktang tumagos sa mga paghihigpit ng 5 nakulong na tambak ng dragon, sumabog sa lupa, at napakalakas nito ay napakalaki at nakakatakot.
Nakita ni Wang Daoling ang pakikipaglaban ni Chen Lei laban kay Zi Kunling sa 7 pangunahing sekta, natural niyang alam na napakalakas ni Chen Lei. Gayunpaman, hindi niya akalain na si Chen Lei ang magiging kalaban niya. Magkaroon ng kamalayan na siya ay isang alagad ng banal na lupain. Bagamat malakas sina Chen Lei at Zi Kunling sa pakikipaglaban sa isa't isa, pinaghiwalay sila ng isang magaan na hadlang. Ang malupit na hininga ay maaari lamang maranasan ng mga tao sa ring, at ang mga nasa labas ng restricted light curtain ay maaaring makaramdam ng kaunti, ngunit ito ay hamina ng maraming beses. Sa makatuwid, kahit na nakita ni Wang Daoling ang labanan sa pagitan ni Chen Lei at Zi Kunling, ang aura na ipinakita ng labanan sa pagitan ng dalawa ay sadyang nagpasya na kaya niyang talunin si Chen Lei at kahit napugutan siya ng ulo. Gayunpaman, napagtanto ni Wang Daoling na siya ay mali sa unang laban sa unang taon. Ang lakas ni Chen Lei ay maraming beses na mas malakas kaysa sa inaasahan niya, at hindi dahil madali niyang durugan at pumatay. Gayunpaman, kahit na may ilang mga sorpresa, may kumpiyansa pa rin si Wang Daoling na patayin si Chen Lei. Kung tutuusin, ang mga disipulo ng banal na lupain ay hindi makikilala ng mga disipulo ni Xiaomen Xiaohu tulad ni Chen Lei. Ang tunay na diwa sa diwa ni Wang Dao ay malawak, at ang mga layer ng sagradong kinang ay lumalabas sa katawan. Ang sagradong ningning na ito ay kasing linaw at kalinisan ng mga bituin, ngunit naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan. Ito ang masamang gang na pinagsama-sama ni Wang Daoling, na tinawag na Holy Land Evil Spirit Gang. Ito ay napakalakas. Sa buong Holy Land Spirit Market, ang evil rankang lang ng gang ay sapat na para makapasok sa top 10. Dapat mong malaman na mayroong libu-libong mga henyong disipulo sa Lingshu Holy Land, na bawat isa ay isang kakaibang halimaw. Ang ranggo ng kanyang masamang espiritu ay nasa nangungunang 10 kabilang sa mga henyong disipulo ng banal na lupain, na nagpapakita na ang pambihirang iyon. Ang masamang espiritong demonyong espiritong ito, na nasa himpapawid, ay naging 100 talampakan ng haba na lightsaber na nagpapalabas ng pinakamataas na kamahalan at sagradong aura. Bumagsak ang langit, humahampas kay Chen Lei. Kabanata 238. Sa sandaling gumalaw ang figure ni Chen Lei, isang malaking totoong dragon ang sumugod palayo kay Lei Hai, nakaharap sa malaking lightsaber na daan-daang talampakan ng haba. Kung tungkol sa napakalaking totoong dragon na ito, ang mga kaliski sa katawan nito ay itim at may kantab, at may mga bakas ng electric light na nagniningning sa dragon, ngunit direkta din niyang ginamit ang kanyang condensed thunder magnetic scorpion. Ang masamang magnetic thunder gang na ito ay nangyari nang siya ay sumipsip ng thunder god na likido upang muling buuin ang espiritong katawan, at sumanib sa kanyang katawan. Ito ay isang bihira at walang kapantay na congenital thunder **** thunder gang. Ang kapangyarihan ay hindi pangkaraniwang, tulad ng Chen Lei time, hindi ito madaling gamitin. Kaya lang, ngayon para makagawa ng mabilisang laban, natural na ginagamit ni Chen Lei ang lightning magnet na ito. Si Lei Magnetic Gang siya ay naging body armor ng tunay na kayamanan ng dragon, na nakabalot sa marilag na diwa. Ang malakas at makapangyarihang katawan ng tunay na dragon ay bumangga sa malaking lightsaber, at agad na nabasag ang isang iyon. Ang espada ng liwanag na ang hawakan ay binago ng masamang espiritu ay nagkapira-piraso at naging baha ng liwanag. Ang malaking tunay na dragon, tulad ng isang bakal na katawan, ay nagpapalabas ng malamig na liwanag, tulad ng isang bundok na binabagtas ang kawalan, dinudurog ang kawalan, lumalangoy sa sobrang bilis, at bumagsak patungo kay Wang Daoling. Ang kulog at dagandong ay tumunog sa kawalan, at ang napakalaking totoong dragon na pamamaraan ay kahawig ng isang malaking pader ng bakal, ang mga kaliskis nito ay malamig at hindi masisira, at ito ay lumitaw sa tabi ni Wang Daoling. Umuungal si Wang Daoling, nakaramdam ng isang hindi pa naganap na krisis, at ang kanyang mga kamao ay nagliliwanag ng nakasisilaw na liwanag tulad ng isang maliit na nasusunog na araw. Pagkatapos, ang tunay na diwa ng buong katawan ni Wang Daoling ay mabilis na tumalon, at isang malaking sinag ng liwanag ang bumaril mula sa kanyang kamao. Ang sinag ng liwanag na ito ay napakaliwanag, naglalabas ng nakapapasong init, at agad na sinunog ang kawalan, kahit na diretso sa lupa. Maraming mga ilog ng magma ang lumitaw, at nabago sila ng mataas na temperatura ng mga light beam na ito.
Ang tuwid na sinag ng liwanag na ito ay tumama sa True Dragon spellcraft na nakabangga dito. Nagkaroon ng malakas na ingay, lumipad ang liwanag at ulan, nagbitak-bitik ang mga bundok at lupa, at napakalaking pagbabago-bago ang ginawa sa lugar kung saan sila ay marahas na inalog. Ang mga disipulo ng Mingxiang Palace at Shuyan Tower ay hindi matatag at diretsyong bumagsak sa lupa, hindi makabangon ng mahabang panahon. 5 nakakulong na mga tumpok ng dragon ay itinayo sa isang radius na higit sa 20 milya sa paligid. Obviously, kung magkakaroon pa ng ganitong pag-atake, natatakot ako na agad na masisira ang precious array weapon na ito. Sa sandaling ito, ang mga katawan ni Na Qianlei at Wang Daoling ay nanginginig na parang ipa, at hindi sila makatayo ng matatag. 10 hakbang ang kanilang paatros, nag-iwan ng mga bakas ng paa na ilang metro ang lalim sa lupa. Nagkatinginan sina Qianlei at Wang Daoling, at pareho nilang naramdaman ang lakas ng isa't isa. Qianlei, hindi ako naniniwalang hindi ka magagapi. Ngayon, kailangan kitang patayin dito. Galit na sigaw ni Wang Daoling, biglang may maliit na puting mangkok sa kanyang kamay, naglalabas ng kristal na liwanag, at naduraj siya nito, at biglang lumabas ang hindi mabilang na rune mula sa maliit na mangkok na ito. Itong rune ng ilaw ay binubuo ng hindi mabilang ang maliit na rune, na naging maliwanag na sinag ng liwanag, agad na tumakip sa katawan ni Qianlei. Sky Swallowing Bowl. Kung maaari kang mamatay dahil sa kayamanang ito, makikita mo rin ito. Umungol si Wang Daoling at sinabi kay Qianlei. Ang rune beam na ibinubuga ng maliit na puting jade bowl ay bumalot kay Qianlei, nagpadala ng napakalaking puwersa sa paglunok, at gustong hilahin si Qianlei sa bowl, at ang rune beam ay mas malakas. May kakaibang lihim na kapangyarihan na nagpahirap kay Qianlei na labanan. Ang paglunok ng Sky Bowl, clone lang yan, dare you say nilagay mo ako sa bowl. Ngumisi si Qianlei, at napapalibutan ng malalaking ilaw ng kuryente sa labas ng kanyang katawan, naging malaking talo ng kidlat at liwanag, na mahigpit na nagbabantay sa kanya laban sa ningning na ibinubuga ng Sky Swallowing Bowl. Kung ito ay isang ordinaryong tao, natatakot ako na si Wang Daoling ay matatakot sa Heaven Swallowing Bowl, ngunit si Qianlei ay iba, alam niya ang tunay na pinagmula ng Sky Swallowing Bowl. Ang orihinal na Sky Swallowing Bowl ay ginawa sa pamamagitan ng congealing sa forebow ng isang sinaunang matako na hayop. Kaya nitong lamunin ang langit at lupa. Ito ay isang napakasikat na artifact noong sinaunang panahon. Kung ang maliit na puting jade bowl na nasa kamay ni Wang Daoling ay talagang Sky Swallowing Bowl, hindi na kailangang lumaban si Qianlei. Ito ay diretsyong iguguhit dito ng Sky Swallowing Bowl, na gagawin itong pinakamadalisay na diwa. Labas ang hininga. Gayunpaman, malinaw na ang Sky Swallowing Bowl sa mga kamay ni Wang Daoling ay tiyak na hindi isang sinaunang artifact, ito ay isang imitasyon lamang, at ang pamamaraan ng pagpino ng imitasyon na ito ay hindi masyadong pino at krudo, hindi talaga magagamit ang kapangyarihan ng 1 bilyong mangkok. Ang refiner na nagpakintab sa Sky Swallowing Bowl na ito ay tiyak na nakabisado ang ilang kakaibang rune sa Sky Swallowing Bowl. Pagkatapos lamang ay maaari niyang gayahin ang mangkok na lumulunok sa langit, ngunit ang mangkok na lumulunok sa langit ay pinagkadalubhasaan ng tagapagdalisay na ito ang pattern ng rune ay tiyak na hindi isang kumpletong pattern ng rune, kung hindi man ang kapangyarihan nito ay hindi magiging napakaliit. Sa kanyang nakaraang buhay, minsan ay nakakuha si Qianlei ng replika ng Sky Swallowing Bowl sa isang makasaysayang lugar. Ang Sky Swallowing Bowl ay ang tunay na pick, at kahit na mayroong 1/10 ng orihinal na Sky Swallowing Bowl. Ang kapangyarihan nito ay isa sa mga kayamanan na pinakaasahan ni Qianlei. At naalala rin ni Qianlei ang mga rune sa imitasyon ng Sky Swallowing Bowl, ngunit ang kanyang kasalukuyang cultivation base ay masyadong mahina para pinuhin ang ganitong uri ng Sky Swallowing Bowl, ngunit siya. Pero alam ko rin kung paano ito haharapin. Kaya, hindi natarante si Qianlei tungkol sa kayamanan na isinakripisyo ni Wang Daoling sa Sky Swallowing Bowl. Sa halip, inilabas niya ang lahat ng tunay na diwa mula sa kanyang katawan upang labanan ang Rune Radiance. Bukod dito, kontrolado pa rin niya ang kanyang katawan, dahan-dahang gumagalaw patungo sa langit na nilalamon ang mangkok. Sa ibabaw, tila siya ay kontrolado ng ningning ng mangkok na lumulunok sa langit, ngunit sa katunayan, si Qianlei ay hindi. Pagkawala ng kakayahang gumalaw. Kaagad, si Qianlei ay hinatak,
ng Sky Swallowing Bowl, at isang malaking suction ang ibinuga mula sa Sky Swallowing Bowl upang ilabas si Chenlei sa bowl at gawing dalisay at purong chi. Sa oras na ito, sa wakas ay nilapitan ni Chenlei ang Sky Swallowing Bowl, at biglang lumiwanag ang ginintoang liwanag sa kanyang kamay. Kinuha niya ang ginintoang liwanag sa kanyang kamay at tinurok ang tunay na diwa sa ginintoang liwanag. Ang 8 rune na kumakatawan sa mga critical strike sa ginintoang liwanag ay agad na iwinagayway ni Chenlei ang kanyang gintong scepter at hinampas ito patungo sa mangkok na lumulunok sa langit. Sa isang suntok lang, lumitaw ang makapal na mga bitik na parang sapot ng gagamba sa mangkok na lumulunok sa langit, at halos lumuha ang nalulumbay na si Wang Daoling. Inalag ni Chenlei ang kanyang ginintoang patpat, na direktang tumama sa mangkok na nilamon ng langit ng may 3 mabibigat na suntok. Ang sobrang magaspang na imitasyon ng mangkok ng paglunok ng langit ay agad na naging hindi mabilang na mga fragment at nakakalat sa lahat ng dako. Iniluwa ni Wang Daoling ang kanyang dugo. Ang mangkok na lumalamon sa langit ay ang kayamanan na kanyang ipinagmamalaki. Napatay niya ang ilang mga magsasaka gamit ito at mas mahusay na master kaysa sa kanya. Hindi niya inaasahan na masisira ang bowl, kamay ni Chenlei. Chenlei, ang aking Haring Daoling ay nanumpa na hindi ako makikipagtalo sa iyo at magbabayad para sa aking buhay. Halos mabaliw si Wang Daoling at naglunsad ng nakakabaliw na pag-atake kay Chenlei. Kabanata 239. Bagamat si Wang Daoling ay baliw at mabangis na inatake si Chenlei, nakakalungkot na ang kanyang tunay na lakas ay malayo kay Chenlei, lalo na sa pag-unawa sa iba't ibang mga kayamanan, ang pagkakaiba ay sadyang hindi makatwiran. Kung hindi para kay Wang Daoling na magkaroon ng ilang mataas na kalidad at makapangyarihang kayamanan ng Tier 4, imposible para kay Chenlei na magdulot ng labis na gulo. Kalmadong kinuha ni Chenlei ang mga nakakatuwang pag-atake ni Wang Daoling. Pagkatapos ng pagsiklab, ang katawan ni Wang Daoling ay mahina, ang kanyang tunay na diwa ay naubos na, at siya ay nasa napakahinang panahon. Alam din ni Wang Daoling na siya ay nasa isang napakadelikadong sitwasyon. Hindi niya kayang patayin si Chenlei sa isang round ng ligaw na pag-atake, at ang kanyang lakas ay nasa labangan, at si Chenlei ay tiyak na magsisimula sa mabangis na ganting atake ni Chenlei. Kaya, hindi siya nag-atubili na salakayin ang huling hakbang, at pagkatapos na makita ang kawalan ng kakayahan ni Chenlei, diretso siyang uminom ng tableta, at ang kakulangan sa tunay na asensya ng kanyang katawan ay mabilis na nakabawi sa bilis ng pagtaas ng tubig. Patay! Sa di kalayuan, mahinang sumigaw si Chenlei. Ang mga lilang treasure scissors, tulad ng isang maganda at nakamamatay na phoenix, ay lumabas sa kawalan at tumama sa leeg ni Wang Daoling. Dilat ang mga mata ni Wang Daoling, nakataas ang ulo sa langit, at hindi siya nilingon. Hindi niya akalain na mamamatay siya sa kamay ni Chenlei. Hindi ako naniniwala na ang mga pamamaraan ni Chenlei ay napakahirap. Si Chenlei ay masyadong tamad na tumingin muli sa katawan ni Wang Daoling, at ang kanyang mga mata ay nahulog sa natitirang mga disipulo ng Ziyang Palace at Blood Cloud Tower. Ang mga disipulo ng Ziyang Palace at Blood Cloud Tower na sumunod sa gilid ni Wang Daoling ay napuno rin ng dugo, at pinanood nila si Chenlei na pinatay sina Wang Daoling at Zhou Kaihua. Pagkatapos ng lahat, imposibleng palayain sila. Alam din ng mga disipulo ng Ziyang Palace at Shuyan Tower na hindi sila pababayaan ni Chenlei, at lahat sila ay sabik na mamatay. Mabangis na sumigaw ang isa sa kanila, magkasama tayo at lumalaban sa kanya. Ang dami namin, isa lang siya, hindi ako naniniwalang hindi ko siya matatalo. Pagkatapos magsalita, hinawakan ng disipulong ito ang Ziyang Sword, at ang buong enerhiya ng kanyang katawan ay nakatutok sa espada na nasa kanyang kamay. Isang malakas na lilang apoy ang lumitaw, naging mahabang dragon, at malakas na hinampas si Chenlei. Nang makitang may nangunguna, ilan pang mga tao ang nagpakita rin ng mabangis na tingin. Sa katunayan, sa puntong ito, walang punto sa pagsasabi ng anuman. Ang matinding pakikipaglaban lamang ang maaaring magkaroon ng kislap ng buhay. Si Chenlei ay nagpakawala ng mahabang tawa, ang kanyang buong katawan ay parang ulan. Ang mga electric snake ay sumayaw ng ligaw, ang mga kislap ng electric light ay lumipad patungo sa mga taong ito, at ang mga taong tumalon patungo sa kanya ay agad na nakuryente at lumipad pabalik at nahulog ng malakas sa lupa arco sa kanyang katawan, bahagyang gumalaw ang kanyang katawan,
napaso ang kanyang katawan, ngunit diretso siyang napasok ng malakas na puwersa ng kidlat at namatay. Napakalaki ng agwat sa pagitan ng mga disipulong ito at ni Chen Lei na hindi man lang siya makagalaw, at pinag-uusapan pa rin nila ang tungkol sa paglaban. Sa sandaling ito, nagkaroon ng isang malakas na ingay, at isang mabangis na siklab ang sumiklab. Ang lupa, na ngayon ay naging purong pilak, ay napakatigas, tumutunog ito at gumawa ng metallic vibrato. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang purong pilak na lupaing ito ay talagang pula, at ang mga heat wave ay tumama sa mga tao, na parang ang bulkan na magma ay sisabog mula sa ibaba, na labis na ikinagulat ng mga tao. Ito ay kung saan sina Ko Hangluan at ni Yingcheng ay nasa isang matinding labanan. Sa oras na ito, si Ko Hangluan ay may maitim na pulang espada na naglalabas ng ginintoang liwanag, mga hibla at kumpol ng nagninangas na pulang asensya, na naging pinakamainit na tunay na apoy, na nag-spray mula sa espada patungo sa pag-atake ni Yingcheng. Sa sandaling ito, ang buong pagkatao ni Yingcheng ay halos purong pilak, na may nakasisilaw na pilak na liwanag, isang pilak na sibat sa kanyang kamay, naglalabas ng hindi mabilang na mga ilaw na pilak, at isang mabangis na paghaharap kay Ko Hangluan, lubhang mapanganib. Ang mga hibla ng nagninangas na pulang apoy, na hinaranggan ng mga sinag ng pilak, ay nahulog sa lupa, at agad na sinunog ang pilak na lupa upang maging pilak na asensya, pagkatapos ay sinunog ng marahas, na nagiging isang hukay ng apoy na may malaking mangkok. Ang pilak na ilaw na inilabas ni Yingcheng Yin Spear ay siksik na parang ulan, at napakatalim. Sa walang kapantay na pagtagus, gumawa ito ng nakakatakot na pagsipol at inatake at pinatay si Ko Hangluan ng galit na galit. Ang dalawa sa kanila ay naging dalawang ilaw at anino, at sila ay mabangis na nakikipaglaban sa isang radius na higit sa 100 milya. Nananatili sila sa anumang lugar nang wala pang ikasampung bahagi ng kanilang hininga. Masasabing ang kuneho ay nahuhulog, umaagos na liwanag at panandalian, ang sitwasyon ay lubhang mapanganib, at ang kaunting kapabayaan ay tiyak na magiging katapusan ng kamatayan. Kaya lang pareho silang may tiwala sa kakayahan ng isa't isa at naramdaman nila na dapat sa kanila ang huling tagumpay, kaya't walang pag-aalinlangan silang sumalakay at todo-todo. Gayunpaman, nang matukoy ang laban ni Chen Lei, unti-unting nahulog ang puso ni Yingcheng sa bangin at nahulog sa kawalan ng pag-asa. Bagamat nakipag-away siya kay Ko Hangluan, nakilala rin niya ang labanan sa pagitan ni Chen Lei at Wang Daoling, na may bahid ng espiritual na atensyon. Hindi niya inasahan na si Wang Daoling ay hindi nakakatulong na siya ay papatayin ni Chen Lei sa ganoong kaikling panahon. Nang matalo si Wang Daoling, ang puso ni Yingcheng ay nalitaw din, at ang lakas ay bumaba ng husto sa pagitan ng mga putok, at mayroong maraming mga pagkukulang. Hoy! Mabilis na lumipad ang isang linya ng apoy, tumagos sa pilak na ilaw ni Yingcheng, nag-iwan ng peklat sa kanyang katawan na kitang-kita, at sa peklat na ito, mayroong isang layer ng pulang ilaw na dumadaloy, at ang layer na ito ay madilim na pula. Ang liwanag ay isang maliit na fire rune, na baliw na sinisira ang katawan ni Yingcheng. Naramdaman lamang ni Yingcheng ang isang malaking lason ng apoy, na patuloy na sumasalakay sa kanyang katawan, halos masunog ang kanyang dugo at masunog ang kanyang mga panloob na organo, na lubhang masakit. Si Yingcheng ay umungal, at ang pilak na liwanag sa kanyang katawan ay nagniningning, at ang pilak na liwanag na parang mercury ay mahigpit na bumabalot sa pulang ilaw sa sugat, na punit ang isang malaking piraso ng laman, at gumagamit ng lubhang mapagmataas na pamamaraan. Ang mga layer ng apoy at lason ay nawala, ngunit ang mga sugat ni Yingcheng ay halos na punit, dumudugo at dumudugo. Ngumisi si Ko Hangluan, nalungkot ang puso ni Yingcheng, paano pa siya magiging kalaban niya? Itinaas niya ang kanyang puting nyebe na pulso, at ang maliwanag na pulang pulse air sa kanyang pulso ay kuminang ng maliwanag, at isang nagninangas na luan ang sumigaw mula sa pulse areas. Pagkatapos magmadaling lumabas, ito ay naging laki ng ilang 10 metro, na may apoy at ulan sa kalangitan, mabangis na dumura ng nagninangas na pulang haligi ng apoy patungo sa Yingcheng. Ang napakaliwanag na haligi ng apoy na ito, ang mga apoy ay gamulong, at ang apoy ay pumailan lang. Sa isang kisap mata, lumapit siya kay Yingcheng at tinamaan ng malakas na suntok ang kanyang dibdib. Pagkatapos, isang malaking grupo ng mga apoy ang sumabog, at sa isang kisap mata,
si Ye Yincheng ay ganap na nababalot sa dagat. Sa oras na ito, galit na galit din si Ku Hongluan at gumamit ng pinakamakapangyarihang paraan. Napatay na ni Chen Lei si Wang Daoling, at natural na hindi siya masyadong malayo kay Chen Lei. Boom! Ang apoy ay pumailan lang sa langit at binalot ng mahigpit si Ye Yincheng sa apoy. Napakataas ng temperatura ng apoy. Ang kulay pilak na lupa sa ilalim ng mga paa ni Ye Yincheng ay agad na lumambot at natunaw, naging pulang magma. Walang tigil na bumagsak, halos sa isang iglap, ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Ye Yincheng ay naging lawa ng magma. At si Ye Yincheng, na nakulong sa apoy, ay nagpalabas ng manipis na patong ng pilak na liwanag sa sandaling ito, lumalaban sa pag-aapoy ng apoy, ngunit ang kapangyarihan ng apoy ay napakalakas, ang kanyang tunay na diwa, ay agad na natupok, nakakabaliw na antas, at hindi maaaring tumagal ng masyadong mahaba. Kabanata 240, naramdaman na lang ni Ye Yincheng na mainit at hindi mapigilan ang kanyang paligid, para siyang nasa nagbabagang lava, halos kumukulo at nagliyab ang tunay na diwa sa kanyang katawan. Umuungal si Ye Yincheng, isang tableta ang pinasok sa kanyang bibig, at ang tunay na diwa sa kanyang katawan ay agad na nabawi, at ang manipis na layer ng pilak na liwanag ay biglang naging sobrang siksik muli. Boom! Buong lakas na sumuntok si Ye Yincheng. Ang malaking ilaw na pilak ay naghiwalay sa mga patong ng mga alon ng apoy at tumagos sa isang malaking bahagi. Pagkatapos, si Ye Yincheng ay naging isang pilak na bahaghari, mabilis na dumaan sa pansamantalang daanan na ito. Isang lugar para makatakas. Napasigaw si Ku Hongluan, lumipad at binati si Ye Yincheng. Umalis ka na. Si Ye Yincheng ay umungal, ang kanyang mga mata ay malapit ng mahati, ang kanyang katawan ay sumabog na may kahangahangang momentum, at siya ay bumangga kay Ku Hongluan na hamarang sa kanya ng isang mabangis na suntok. Takot na hindi ka makakarating. Kahit na sinubukan ni Ye Yincheng ang kanyang makakaya, hindi natakot si Ku Hongluan. Sa malamig na singhot, isang pares ng mga kamao ng jade ang nagpasiklab ng nagngangalit na apoy at mabilis na sumugod kay Ye Yincheng. Boom! Ngumuso si Ku Hongluan at lumipad ng patiwarik. Ngayon lang siya nakaranas ng mga paghihirap at siya ay nagdusa ng isang lihim na pagkawala. Ni Ye Yincheng, hindi ko inaasahan na maglalakas loob kang kainin ng explosive pill. Kahit na tumakas ka, natatakot ako na wala itong silbi. Si Ku Hongluan ay bumagsak sa lupa, ang kanyang braso ay bahagyang nanginginig, at ang isang patak ng dugo ay tumulo sa jade point, ang kanyang mga buto ng daliri ay bahagyang na-distort at napinsala, at ito ay napakasakit. Hanggat tumakas ako, kailangan mong mamatay lahat. Nagbitaw ng malupit na salita si Ye Yincheng, naging silver light, at lumipad palabas. Sa orihinal, ang lugar na ito ay tinataka ng 5 nakakulong na tambak ng dragon, at walang paraan upang makatakas. Noong una, ito ay isang hola na espesyal na ginawa ni Wang Daoling upang pigilan si Ku Hongluan na makatakas, ngunit ngayon ito ay naging pinakamalaking hadlang sa pagtakas ni Ye Yincheng. Sa isang kisap mata, lumitaw si Ye Yincheng sa harap ng isang kurtina ng liwanag na nabuo ng 5 tumpok ng mga nakulong na dragon. Sa oras na ito, ang 5-sided trap dragon pile ay puno na ng resulta ng labanan sa pagitan ng ilang master, at dahil ang may-ari ng 5-sided trap dragon pile, si Zhou Kaihua, ay patay na, ito ay napakalakas. Ang malaking array device ay halos walang silbi sa oras na ito. Bahagyang pinunit ni Ye Yincheng, at direktang pinunit ang magaan na kurtina ng 5 tumpok ng mga nakulong na dragon na may malaking butas, desperadong tumakas patungo sa labas. Basta't nakatakas siya sa lugar na nakulong ng 5 tumpok ng mga nakulong na dragon, siya then there ay malaking katiyakan upang makatakas sa kanyang buhay. Sa akin, maaari kang tumakas. Ang mukha ni Chen Lei ay kasing lamig ng yelo, at ang kanyang boses ay umalangaw sa mga tainga ni Ye Yincheng. Dahil nagsimula siya, hinding-hindi na makakatakas ang sinuman. Dapat mong malaman ang krimen ng pagpugot ng ulo ng isang alagad sa banal na lupain, lalo pa si Chen Lei, kahit ngayon ay hindi ito kayang bayaran ni Zuan Tianzong, kung ang balita ay malalabas, tiyak na maghahatid ito sa isang sakuna ng pagkawasak. Natural, hinding-hindi papayag si Chen Lei na mangyari ang ganoong bagay, kaya naghanda na siya para makatakas si Ye Yincheng. Nang sa wakas ay gustong tumakas ni Ye Yincheng, gumalaw na siya at pinigilan si Ye Yincheng. Umalis ka na.
Sa oras na ito, iniisip lamang ni Nie Yincheng kung paano ililigtas ang kanyang buhay. Ayaw niyang idamay si Chen Lei. Siya ay umungal, ang kanyang mga kamao ay kumikinang na pilak at lahat ng direksyon, at siya ay pumutok kay Chen Lei ng mabangis. Ang suntok na ito ay nagdala ng buong potensyal ni Nie Yincheng sa buong laro, at dahil sa pag-inom ng ipinagbabawal na medicinal explosive potential na tableta, ang kanyang lakas ay tumaas ng 4 na beses sa sandaling ito, at ang walang laman sa ilalim ng suntok na ito ay parang isang piraso. Ang tela ay parang basahan, nanginginig at nanginginig. Ngumisi si Chen Lei, hindi umiwas o umiwas, binati siya ng Great Desolate Fulong Fist, boom. Sa isang malakas na putok, si Nie Yincheng, na sumambulat sa kanyang buong potensyal, ay napaatras ng napakalaking puwersa tulad ng isang si Chen Lei, ang mga kalamnan at buto ng buong katawan ay nanginginig na parang alon, at ang lahat ng lakas ay inilagay sa mga binti. Bitik, sa isang malakas na putok, ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Chen Lei ay direktang napunit, at isang malaking agwat na 10-10 milya ang haba ay lumitaw. Ito ay hindi walang pundasyon, ngunit ito ay dulot ng paggamit ni Chen Lei ng mga kagamitan sa pagbabawas upang itulak ang suntok ni Nie Yincheng sa punto kung saan makikita kung gaano kakilakilabot ang lakas ng pag-atake ni Nie Yincheng. Kaya lang, sa kabila ng pambihirang lakas ng huling suntok ni Nie Yincheng, ang pisikal na lakas ni Chen Lei ay hindi mapapantayan sa mundo, at direkta niyang pinigilan si Nie Yincheng na makatakas ng may mas paalang na puwersa. Napabalikwas si Nie Yincheng. Sa pagkakataong ito, ang potensyal sa kanyang katawan ay halos maubos, at ang Kuhanglua na hinahabol ay pinutol sa unang antas gamit ang isang espada. Enga, sabi niya, bumagsak ang bangkay ni Nie Yincheng sa lupa, humiwalay ang kanyang ulo, tumalsik ang dugo ng ilang talampakan, ngunit bahagya itong iniwasan ni Kuhangluan. Sa pagtingin sa bangkay na nakahandusay sa lupa, parehong mukhang kalmado sina Chen Lei at Kuhangluan. Silang dalawa ay mga taong nakakita ng malakas na hangin at alon, kaya natural na wala ang maliit na eksenang ito. Hinawi ni Kuhangluan ang buhok sa harap ng kanyang noo, naglakad patungo kay Chen Lei, at sinabing, "Junior Brother Chen, salamat sa pagkakataong ito. Kung wala ang tulong mo, magiging mapanganib para sa akin si Senior Sister." Kinaweyan ni Chen Lei ang kanyang kamay at sinabing, "Sister Luan, syempre, narito pa rin kami para kolektahin ang mga samsam." At pagkatapos ay buksan ang asul na palasyong ito sa lalong madaling panahon, kung hindi ay magbabago ang pagkaantala. Napangiti si Kuhangluan at sinabing, "Junior Brother Chen, tama ka. Dapat mong kolektahin ang mga trepeo na ito. Pagkatapos ay ipamahagi mo sa akin ang ilang likas na kayamanan ng katangian ng apoy, at lahat ng iba pa ay magiging iyo, paano?" Panipi. Tumango si Chen Lei, kinuha ang mga singsing na imbakan kay Wang Daoling, Zhou Kaihua, Nie Yincheng, Ziyang Palas, Xueyanlo at iba pang mga disipulo, at tiningnan ang mga trepeo sa loob. Ang mga singsing na imbakan sa mga disipulong ito ay puno ng lahat ng uri ng likas na kayamanan. Kung tutuusin, mahigit 10 araw na silang nasa naliwanag ang lihim na kaharian na ito. Ang bawat tao ay may higit o mas kaunting mga pagkakataon, at syempre sila ay naipon ng maraming mga kayamanan. Lalo na sina Zhou Kaihua, Wang Daoling, at Nie Yincheng ang may pinakamahalagang kayamanan, at ang iba pang mga disipulo ay napakahalaga din. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay sinabi ni Kuhangluan na hanggat ang mga makalangit na materyales at iba't ibang kayamanan na may kaugnayan sa apoy, at iba pa, at ang mga makalangit na materyales at kayamanan ng lupa na may kaugnayan sa apoy, at iba pa, ay nagkakahalaga lamang ng halos 1/10 bahagi ng trepeo na ito, si Chen. Kinuha ni Lei ang mga ito ng hiwalay, inilagay ang mga ito sa ilang mga storage ring ng hiwalay, at ibinigay kay Kuhangluan. Kinuha ni Kuhangluan ang storage ring na ibinigay ni Chen Lei, at hindi nagtanong kung ano ang iba pang trepeo. Ginawa niya ito, higit sa lahat salamat sa biyayang Nagel iligtas buhay ni Chen Lei, kaya kakaunti lang ang kanyang makukuhang trepeo. Seksyon, ngunit ang kahulugan ng antas na ito ay hindi malinaw na nakasaad. Bagamat hindi malinaw na sinabi ni Kuhangluan, alam din ni Chen Lei ang kahulugan ng Kuhangluan, at hindi niya ito tinanggihan. Pagkatapos ng lahat, bilang isang disipulo ng banal na lupain, ipinagmamalaki ni Kuhangluan ang kanyang sarili. Siya ay iniligtas ni Chen Lei,
Kung walang bumalik, si Kuhang Luan ay hindi mapakali, kaya kalmadong kinuha ni Chenlei ang mga samsam sa mga taong ito. Tungkol naman sa paghahati-hati ng mga samsam, wala silang masyadong nasabi. Matapos itapon ang mga bangkay, tumayo sila sa harap ng Biloo Palace.